Mr. Silent Channel. Kabanata 561 hanggang 570. Nang makitang unti-unting nakatambak ang mga bundok ng mga plato sa harapan nilang dalawa, hindi na napigilan ng lahat ang tumawa. Ang dalawang lalaking ito ay mas malakas kaysa karaniwan. Makakain ka talaga. Kinain mo na ang stock sa tindahan ko. Napatulala ang may-ari ng tindahan. Matapos ang ilang taong pagkawala, si Tang Wulan ay lumaki ng husto, ngunit sa pamamagitan ng kanyang gana, nakilala pa rin niya ang batang ito. Well, 80% puno. Masayang sabi ni Tang Wulan. Inangat ni Xu Lizhi ang kanyang ulo, inabot ni Ye Xinglan ang isang piraso ng papel, at pinunasan niya ang kanyang bibig. Sa totoo lang, nakakain na ako, ngunit gusto kong subukan, gaano kalayo ang pagkakaiba sa iyo. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, kung ganoon ay nag-aaksaya ka ng pagkain. Mas mabuting ipaubaya mo na lang sa akin. Tingnan natin. Ang kabuuan ay 16,430 federal na pera, bilangin ka bilang 16,000. Naglakad ang may-ari ng tindahan kay Wu Changkong at sinabing, sa 10 tao sa grupong ito, siya lang ang nasa hustong gulang. Si Mr. Kai ay mukhang mas matanda, at ang iba ay pawang mga bata. Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan, ngunit si Tang Wulan ay nakatingin sa langit ngayon, na parang nakikita niya ang magandang panahon sa labas sa kisame. Dito, isinara ni Wu Changkong ang account. Tumango si Tang Wulan sa unang pagkakataon, mabuhay si Teacher Wu. Paano mo nabayaran ang bayarin? Sabi ko nandito ako para magpagamot. Paano ako maituturing na kalahating Panginoong may lupa? Kung makakakuha ka ng isang bargain, maaari ka pa ring maging mabuti. Sinulyapan siya ni Wu Changkong na may bahid ng hinanakit sa kanyang malamig na mga mata. Hindi. Agad na huminto si Tang Wulan. Tara na. Tumayo ang matandang Kai. Kara-rating lang nila sa Tianhai City, saktong oras na para kumain. Inakay sila ni Tang Wulan na pumunta dito para sa hapunan. Talagang mahal ang isang pagkain, ngunit para sa kanyang title Daoluo, ang pagiging malapit ay wala sa lahat. Ibinigay ng Federation ang lugar ng pagpupulong sa oras na ito, na sa Tianhai Hotel. Ang Star Luo Continent Mission ay magkakasunod na magtitipon dito, at pagkatapos ay aalis sakay ng bangka mula sa daungan ng Tianhai City. Pagdating nila ng mag-isa, mayroon silang malaking barko, at sa pagkakataong ito ang Daoluo Continent ay magpapadala ng malaking barko na susundan. Upang maibalik si Tang Wulan at ang iba pa na sa ngalan ng kontinente ng Daoluo para sa palitan makalipas ang isang taon. Ang Tianhai Hotel ay ang pinakamarangyang hotel sa Tianhai City. Isang grupo ng mga tao ang sumakay sa kotse at mabilis na nakahanap dito. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng lungsod ay kasing laki ng Daoluo Continent. Si Wu Changkong ay responsable para sa lahat ng mga pamamaraan. Ang Shrek Academy ay isang golden sign kahit saan, at sa lalong madaling panahon ang room card ay naproseso. Parehong may magkahiwalay na silid sina Wu Changkong at Kai Lao, at ang mga estudyante ay nakikibahagi sa isang silid para sa dalawa. Tang Wulan, Xi, Xu Lizhi at Le Zhenggayo. Yuan Enyahui, Ye Xinglan, Guo Yu at Xu Xiaoyan. Magpahinga muna ang lahat, at pagkatapos ay mga libreng aktibidad, ngunit kailangan mong bumalik bago magdilim ng gabi. Panawagan ni Wu Changkong. Si Tang Wulan ay orihinal na nag-aalala na si Kai Lao ay target sila, ngunit ngayon ay tila si Kai Lao ay mukhang napakadali. Hindi siya masyadong nagsasalita habang nasa daan. Ang lahat ng mga itinerary ay inayos ni Teacher Wu Changkong. Ito ay lubos na nagpaginhawa kay Tang Wulan. Ito ay isang title Daoluo kung tutuusin. Hanggat hindi niya ikinahihiya ang sarili, syempre magandang bagay na sundin siya, at siguradong ligtas siya. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan bago bumalik sa silid. Si Elder Kai, na naglalakad sa harapan, ay kitang-kitang nanigas, at pagkatapos ay binilisan ang kanyang lakad. Hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi pa ba siya katatapos kumain? Foodie talaga ang batang ito. Napakaganda ng mga kwarto sa Tianhai Hotel. Kahit na ang karaniwang silid para sa 2 tao ay 60 o 70 metro kwadrado ang laki. Nakabukas ang mga kurtina, nakaharap sa dagat. Pagtingin ko sa sea view sa labas ng bintana, hindi ko maiwasang ma-relax. Si Tang Wulan ay lumaki sa isang coastal city, at pakiramdam niya ay malapit siya sa dagat nang hindi nakikita. Gayunpaman, nang tumingin siya sa dagat sa mga oras na ito, ang lumabas sa kanyang isipan ay ang eksena ng kanyang ama at ina na naglalaro sa dalampasigan kasama nila ni Nair noong siya ay bata pa. Nanay at tatay, nasaan na kayo? Bakit hindi mo pa rin ako kino-contact after so long? Sa pag-iisip nito, ang puso ni Tang Wulan ay biglang napuno ng salpok, kinuha niya ang kanyang soul communicator at nag-dial ng numero. Ang numero ay konektado, at pagkaraan ng mahabang panahon, isang malalim na boses ang dumating. Guro Mantian. Sigaw ni Tang Wulan. Wulan, kamusta na? Hindi ba maganda ang takbo ng academy? Ang boses ni Mantian ay mas malambot kaysa noong tinuruan niya si Tang Wulan noon. Sinabi ni Tang Wulan, naging maayos, guro, kumusta ka? Sabi ni Mang Tian, wala namang pinagkaiba sa dati, medyo maganda.
Dahil sinamba ni Tang Wulan si Mu Chen bilang kanyang guro, hindi na siya inutusan ni Meng Tian. Sa katunayan, si Tang Wulan ay mas mataas pa sa kanya sa aspeto ng forging level. Gayunpaman, ang paggalang ni Tang Wulan sa kanya ay hindi nabawasan kahit na siya ay isang guro at mahabang buhay. Guro. Huminto si Tang Wulan, hindi alam kung bakit, may kaunting takot sa kanyang puso. Lalo na siyang umaasa na makatanggap ng balita mula sa kanyang mga magulang, ngunit natatakot siya na ang balita ay hindi maganda. Hindi pa rin nila ako kino-contact. Halatang naintindihan ni Mantian ang gusto niyang itanong. Nag-crossed ang ekspresyon ni Tang Wulan at bumantong hininga, napakatagal na, at hindi alam ni nanay at tatay kung nasaan sila. Teacher Mang Tian, magiging maayos din sila, tama. Sumang-ayon si Mang Tian, magiging maayos din sila. Malinaw na ang mensahe ng iyong ama. Para sa mga kumuha sa kanila, napakahalaga nila. Dahil mahalaga sila sa paggamit, hindi sila magiging labis. Malaking panganib ito. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Magaling ka na ngayon, sundin mo lang ang rutang sinabi ng iyong ama. Kapag matagumpay mo siyang mahanap ang Shrek, naniniwala akong makakapagtapos ka sa Shrek. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan. Oo, kung malakas ka lang mahahanap mo ang iyong ama at ina at makabalik sa kanila. Nasaan man sila, laging kasama nila ang puso ko. Matapos ibitin ang komunikasyon, ang bahagyang pagod na puso ni Tang Wulan ay muling nabuhay, at upang mahanap ang kanyang ama at ina, kailangan din niyang magtrabaho ng husto. Sabi ni tatay, sa mundong ito, ang tanging taong lubos na maaasahan at mapagkakatiwalaan ay ang kanyang sarili. Kung ikaw ay sapat na malakas, tiyak na mahahanap mo sila, at kapag gumawa ka ng mas maraming kontribusyon sa Tang Sect, maaari mong i-activate ang kapangyarihan ng Zhang Sect. Hindi ba sinabi ng Hallmaster? Kahit sa ibang mga kontinente, mayroon ding mga puwersa ng Tang Sect. Wala ka pang balita mula sa mga magulang mo. Ang boses ni Xi ay nanggaling sa likuran. Marahang umiling si Tang Wulan, hindi pa. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala ako. Sana sa pagbabalik ko, may magandang balita. Sinabi ni Xi, talagang mangyayari iyon. Baka sa oras na iyon, hinihintay ka na ng iyong ama at ina sa bahay. Salamat sa iyong magagandang salita. Ngumiti si Tang Wulan, naglakad pabalik sa kama, at umupo para magnilay. Sa susunod na mga araw, ginugol ni Tang Wulan ang halos lahat ng oras niya sa hotel sa paglilinang, anuman ang mangyari, kailangan niyang magmadali sa level 40 bago magsalita. Sa ika-4 na pong antas, tiyak na maiimbento niyang muli ang kanyang sarili. Tulad ng para sa Golden Dragon King Seal, hindi siya masyadong nag-aalala. Nabasag na niya ang ika-4 na selyo. Ayon kay Old Tang, hindi bababa sa 2 taon, hanggat walang mga espesyal na problema sa kanyang katawan, walang panganib. Siyempre, ang ilang mga bagay ay dapat ihanda ng maaga. Minsang tinanong ni Tang Wulan si Old Tang, kung mayroon siyang battle armor, mas malakas ba ang kanyang pisikal na lakas? Hindi sigurado si Old Tang, mukhang hindi niya alam ang battle armor. Tumagal ng 3 araw para makuha ni Tang Wulan ang balita na dumating na ang mga tao at ang delegasyon ng Xingluo Mainland ay aalis na para bumalik sa Xingluo Mainland. Ang unang palapag ng Tianhai Hotel ay masikip. Ang delegasyon mula sa Star Luo Continent hanggang Dao Luo Continent sa pagkakataong ito ay kasing dami ng libu-libong tao, na lahat ay mga elite mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Medyo malaki rin ang bilang ng mga bumalik na bisita mula sa Dao Luo Continent. Malawak na ang lobby ng Tianhai Hotel, ngunit puno pa rin ito. Ang lahat sa Shrek Academy ay nakatayo sa sulok ng hotel at tahimik na naghintay. Ang taong namamahala sa Federation na partikular na namamahala sa pakikipag-ugnayan ay bumisita na kay Mr. Kai. Ang matandang Kai ay bumalik sa kanyang karaniwang pagwawalang bahala at hindi masyadong nakikipag-usap. Sinabi lang niya sa kabilang partido na handa na ang Shrek Academy para sa pagbabagong ito at maaaring umalis anumang oras. Si Tang Wulan ay nakatayo sa sulok, nakatingin sa direksyon ng delegasyon ng Xingluo Mainland. Ang mga tao sa Star Luo Continent ay tila hindi naiiba sa Dao Luo Continent, ngunit ang estilo ng mga damit ay dapat na mas simple. Sa kanila, maraming makapangyarihang presensya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan at nakita niya ang isang pamilyar na figure. Marahil ay dahil naramdaman niya ang kanyang titig, o marahil ay dahil sa swerte, napalingon ang tao at nagkataong nakita siya. Nang makita si Tang Wulan, halatang natigilan si Lin Yuhan, na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay kumaway sa direksyon ni Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan sa kanya at tumango bilang pagbati. May nagtatagumpay na boses sa tenga, tingnan mo ang maliit na dilag doon, tulad ng pag-uudyok ko, ito ay talagang isang mundo na nakasalalay sa mukha upang kumain. Napakaganda, walang paraan. Hinaplos ni Le Zengguo ang kanyang mahabang blonde na buhok, at ang kanyang gwapong mukha ay puno ng kaakit-akit na mga ngiti. Kinagat ni Xi ang kanyang mga labi, kaya mo bang mamatay ng walang mabahong umutot? Kalmadong sinabi ni Le Zengguo, hindi naiintindihan ng mga ordinaryong tao na tulad mo ang ating gwapong mundo. Tingnan mo, narito siya. Kamusta na siya? Mukha siyang mabait. Mukhang galing ito sa Star Luo Empire. Medyo interesado ako sa komunikasyon. Masarap makaranas ng kakaibang kaugalian.
Habang nagsasalita, tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang damit, at sinalubong siya ng pagmamayabang. Si Li Zhengguo ay higit sa 16 na taong gulang. Siya at si Yuan Enyahui ang pinakamatanda sa karamihan. Guwapo nga ang kanyang hitsura, marahil ay naimpluwensyahan ng sagradong anghel na martial spirit, at ang kanyang buong katawan ay amoy na puno ng sikat ng araw. Sa aspeto ng hitsura, tanging si Tang Wulan lang ang makakalampas sa kanya sa team. Hello! Bahagyang ngumiti si Li Zhengguo kay Lin Yu na lumapit na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Sinulyapan siya ni Lin Yuhan na may pagdududa, hindi kita kilala. Nang matigilan si Li Zhengguo, nalampasan na siya ni Lin Yuhan at pumunta sa Tang Wulan, na may bahagyang pamumula sa kanyang magandang mukha, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Nagkataon lang ba ito? Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, sa palagay ko makikita kita, dahil hindi ito nagkataon. Kami ay sa ngalan ng Dao Luo Continent na makipagpalitan at mag-aral sa iyong Star Luo Continent. Napatulala si Li Zhengguo na pinanood ang eksenang ito, at pagkatapos ay napagtanto na hindi siya kumaway sa kanya ngayon lang. Lumapit si XCXC sa kanya, inakbayan siya, at same time na sinabi, ito ay isang mundong kumakain sa mukha. Hindi mo naiintindihan ng mundong may mataas na halaga. Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ni Li Zhengguo, lumingon kay XCXC, biglang nanlambot ang kanyang mga mata, inilagay din ng kanyang backhand ang kanyang mga braso sa baywang ni XCXC, at mahinang sinabi, okay lang. Sa totoo lang, hindi ako masyadong interesado sa mga babae. Aalis na ako, tumalbog si XCXC na parang nakuryente. Nakadapa na sina Xu Xiaoyan at Xu Lizhi na may ngiti sa tabi nila, may ngiti din si Yuan Enyahui sa kanyang mukha, walang magawang umiling si Ye Xinglan. Tumingin si Guyu sa direksyon ni Tang Wulan at Lin Yuhan. Curious na tinanong ni Lin Yuhan si Tang Wulan, makikipag-usap ka ba at magpapanday? Anong mga bagong resulta ang mayroon ka? Umiling si Tang Wulan, walang tagumpay. Sinabi ni Lin Yuhan, pagdating sa aking site, kailangan kong ikumpara muli sa iyo. Gagawin ko ang aking makakaya upang malampasan ka. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, okay. Pressure ang motibasyon, inaabangan ko rin ang susunod na paghaharap sa iyo. Tiningnan siya ni Lin Yu ng malalim, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Captain, marami ka talagang pagkakaibigan. Tumingin si Li Zhengguo kay Tang Wulan na may medyo hindi seryosong lasa. Sinabi ni Tang Wulan, iyon ay. Tumingin si Li Zhengguo kay Guyu, alam mo bang ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa labas para manggulo? Sumulyap si Guyu sa kanya, hindi. Ang mga bulaklak at halaman ang nagudyok sa kanya. Matuwid na sinabi ni Tang Wulan, nadaanan ko ang 10,000 bulaklak, at ang mga dahon ay hindi dumampi sa aking katawan. Oops! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinampal ni Wu Changkong ang likod ng kanyang ulo ng isang sampal, ilang taon ka na. Ang malamig na boses ang nagpatahimik sa mga estudyante. Ahem, tinatrato mo ako na parang hindi ko sinabi. Binigyan ni Tang Wulan si Wu Changkong ng medyo walang magawang tingin. Nakasuot ng puti si Wu Changkong, nakatayo sa isang sulok sa likuran nila, halatang nakita niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Li Zhengguo bilang tugon, Teacher Wu, ito ang iyong kasalanan. Tayo ay tinatawag na kabataan, ang kabataan ay walang talo. Sa ating edad, tayo ang may pinakamaraming pantasya. Ngayon ay hindi ko na masyadong iniisip ito, maaari ba akong magkaroon ng EQ kapag ako ay tumanda? Saglit na natigilan si Wu Changkong, walang sinasabi. Ngumiti si Xu Xiaoyan, oo, mataas ang EQ mo. Para makasundo ng babae at makahingi ng communication number, bumili lang ng bar. Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Li Zhengguo, ano ang masama sa pagbili ng bar? Pag-anda ng pag-anda ang bar ko araw-araw. Habang nagsasalita, sinilip niya ang direksyon ni Yuan Enyahui. Si Yuan Enyahui ay malamig na nakatingin sa kanya, at si Li Zhengguo ay umubo, well, babayaran ko ang sweldo mo mamaya. Humph! Nawala sa galit si Yuan Enyahui sa pag-iisip na mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Pero after so many days na magkaklase, and open na din yung misunderstanding. Tiningnan ni XCXC si Li Zhengguo ng masama at sinabing, yung oily noodles lang, hindi ito magandang bagay sa unang tingin. Hindi ba kumbinsido na matukoy? Tumaas ang kilay ni Li Zhengguo. One-on-one, natatakot akong hindi ka magtatagumpay. Mas may kumpiyansa na ngayon si XCXC. Okay, huwag hayaang basahin ng iba ang mga biro. Medyo malakas ang boses nila, at nakakuha sila ng maraming atensyon. Nagmamadaling pinigilan sila ni Tang Wulan na ipagpatuloy ang gulo. Parami ng parami ang mga tao sa bulwagan, at sa ilalim ng opisyal na organisasyon, ito ay medyo maayos. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang kumalat sa loudspeaker na gabay ng kaluluwa sa buong bulwagan. Kumusta sa lahat, ako si Pan Wen, Secretary General ng Federation. Ang exchange activity na ito sa Xingluo Continent ay aking pangungunahan. Mangyaring hintayin ang Xingluo Continent Exchange Team na bilangin ang bilang ng mga tao at unang umalis, mula sa 1 hanggang 25. Soul Guide Bus. Pagkatapos kami mismo, sumakay sa bus no. 26 hanggang no. Laging magiging mas mahirap mag-organisa sa mas maraming tao, depende sa kakayahan ng organizer.
Dapat kong sabihin na ang organisasyon ng Federation ay napakalakas. Ang dalawang misyon na may higit sa 2,000 tao ay umalis sa Tianhai Hotel sa maayos na paraan at sumakay sa bus. Sa ilalim ng utos at pamumuno ng isang espesyal na gwardya ng Mecha, dahan-daang lumabas ng hotel ang bus na ginagabayan ng kaluluwa at dumiretso sa direksyon ng pier. Si Tang Wulan ay nakaupo sa likod ng bus, malapit siya sa aisle, at si Guyu ay nasa tabi ng bintana. Sa pangkalahatan, bilang karagdagan sa tirahan, ang lahat sa paglalakbay ay sinasadyang ibibigay ang upuan sa tabi ng Tang Wulan kay Guyu. Ito ay tila naging isang nakagawiyang sitwasyon. Sumandal si Guyu sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahil nakipag-away siya kay Tang Wulan noong araw na iyon, tila bumalik siya sa normal, hindi pa rin umiimik, ngunit mayroon pa rin siyang tacit na pangunawa kay Tang Wulan. Hindi ito kalayuan mula sa hotel hanggang sa pier. Nang makita ang dagat, lumitaw din sa kanilang paningin ang dalawang malalaking barko. Sa abot ng paningin ng mga mata, mayroong hindi bababa sa 5 patong sa kubyerta ng bawat higanteng barko, ang buong katawan ng higanteng barko ay nagpapalabas ng metal na kinang, at may mga halatang muzzle na may mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa. Ang dagat ay hindi isang tahimik na lugar. Ayon sa mga kalkulasyon ng federal, ang bilang ng mga kaluluwang hayop sa dagat ay hindi bababa sa 50 beses kaysa sa lupa. Siyempre, ito ang nakaraan. Dahil ang mga soul beast sa lupa ay nasa bingit ng pagkalipol, ang mga tao ay nagunat ng kanilang mga kamay sa dagat, kaya ang bilang ng mga sea soul beast ay bumaba ng husto, ngunit gayunpaman, ang mga sea soul beast ay pa rin ang pinakamaraming kaluluwa na kasalukuyang umiiral sa Daoluo continent. Hayop. Tanging ang ganitong uri ng malaking barko na may napakalakas na atake at depensa ang maaaring maglayag ng malalayong distansya sa dagat. Siyempre, ang halaga ng bawat malaking barko ay astronomical. Narinig ni Tang Wulan ang mga tao na nagsabi na sa pagkakataong ito ang Xingluo continent ay dumating sa isang sugo, hindi siya nabigo na ipakita ang kanyang intensyon na gamitin ang mahusay na gulong ng puwersa. Siyempre, sa bilis ng teknolohikal na pag-unlad, matagal pa silang makakahabol sa Federation. Bumaba ng bus at sunod-sunod na sumakay sa barko. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay ang dalawang malalaking barko ay hindi ang mga misyon na nagdadala ng Starluo Continent at ng Daoluo Continent, ngunit sila ay pinaghalo. Ang bawat malaking barko ay nagdadala ng mga tao mula sa magkabilang panig ng sabay-sabay. Naayos na ang order. Para daw ito sa komunikasyon. Bilang isang estudyante ng Shrek Academy, sa ganoong kalaking misyon, hindi siya masyadong mapapansin. Hanggang sa naayos na silang sumakay sa barko. Hello, Mr. Kai. Personal na lumapit kay G. Kay ang Federal Secretary General Pan Wen at magalang na binati siya. Si Pan Wen ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na katamtaman ng pangangatawan. Mukha siyang nasa 50s. Siya ay medyo nanginginig at mukhang napaka-ordinaryo. Wala siyang makitang kakaiba. Ngunit ang isang ito ay kinikilala bilang isang sumisikat na bituin sa federal na politika, at sinabing posible na makipagkumpetensya para sa susunod na tagapagsalita. Kumusta, Secretary General Pan? Walang pakialam na sinalubong siya ni Kai Lao. Ang Shrek Academy ay hindi kailanman naging masyadong matalik sa Federation. Napangiti si Pan Wen at sinabi, Kai, ganito ang kaso. Para mapadali ang komunikasyon ng dalawang panig. Sa pagkakataong ito, aayusin ko na ang kolehiyo mo ay nasa Xingluo Ocean-going ship sa Xingluo Continent. Mayroon ding Xingluo Continent na sasakay sa barko kasama mo. Mga miyembro ng Starluo Royal Academy of the Starluo Empire. Nakipagpalitan din sila ng ideya sa imperyong ito. Sa mahabang paglalakbay na ito sa kontinente ng Starluo. Ang sumunod na pangungusap ni Kai Lao ay agad na nagpasaya kay Tang Wulan at sa iba pa. Oh, ang akademya ang gustong pumunta sa akademya natin sa pagkakataong ito at tinanggihan natin. Pagkasabi ko noon ay medyo tumahimik na ang paligid. Si Pan Wen ay karapat-dapat na maging isang politiko. Mabilis siyang nag-react, tumawa, at sinabing, oo. This time, wala sa tamang oras ang college mo, kaya walang arrangement. Hindi ba pwedeng makipag-usap sa bangka? Oo. Buti na lang at hindi masyadong nagsalita si Kai Lao, tumanggo lang. Sinabi ni Pan Wen, well, Kai Lao, please hear. Ihahatid kita at ang mga nangungunang estudyante mula sa Shrek Academy. Personal na pinangunahan ng Federal Secretary General, at naibigay na ang mukha. Sa totoo lang, walang magawa si Pan Wen sa kanyang puso. Hindi niya alam ang katayuan ng Shrek Academy sa mainland. Sa mahabang panahon, ang kolehiyo ay palaging isang mahirap na problema para sa Federation. Ang dalawang bagay na inaasahan ng mga nakaraang federasyon na gawin ay ang kontrolin ng Shrek Academy at Spirit Spreading Tower ayon sa pagkakabanggit. Siyempre, ito ay iniisip lamang tungkol dito. Ang dalawang lugar na ito ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel sa mainland, at higit sa lahat, sila ay parehong tumutok sa pinakamalakas na puwersa sa mainland. Mas mabuting magsabi ng isang bagay tungkol sa Spirit Spreading Pagoda, at ang pakikipagtulungan ay maaaring maging mas maayos kapag hinihimok ng ilang partikular na interes. Ngunit sa panig ng Shrek Academy, ito ay tulad ng pinakamahirap na bahura sa dagat, hayaan ang hangin at ulan na talunin ka, at ako ay tatayo na lang. Ngunit dahil ang Shrek Academy ay may pinakamataas na powerhouse sa mainland,
ang Federation ay maaari lamang magbukas ng isang mata at magsara ng isang mata. Siyempre, ito ay may kaugnayan din sa katotohanan na ang Shrek Academy ay walang ambisyon. Tungkol naman sa akademya, hindi kailanman nagpahayag ng intensyon na palawakin, at ang mga estudyante ay parang mga batalyong nilalabanan ng bakal, at wala silang balak na mag-hoard ng puwersa. Pinahintulutan nito ang Federation na atubiling kilalanin ang kanilang kamag-anak na autonomiya. Sa ilalim ng personal na pamumuno ni Pan Wen, ang Shrek Academy at ang kanyang grupo ay sunod-sunod na sumakay sa barko. Mayroong espesyal na escalator para sa pagsakay, na itinataguyod ng teknolohiyang gabay ng kaluluwa. Smooth pero medyo mahaba. Nakita ni Tang Wulan sa isang sulyap na sa hindi kalayuan sa kanilang harapan, mayroon ding isang grupo ng mga taong nakadamit. Sa proseso ng pagsakay, lahat sila ay mukhang puting uniforme sa paaralan, na may average na edad na 17 o 8 taong gulang. Nang makita ko ang mga taga-Shrek Academy na naka-green na uniforme sa paaralan, paminsan-minsan ay tinuturo nila sila, hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Iyan ang estudyante ng Xingluo Royal Academy. Bulong ni Exi. Kinalikot ni Lezengyo ang kanyang mga payat na daliri, kahit nasaan man siya, sasaksakin ko sila kung maglakas loob akong saksakin sila. Sinulyapan siya ni Exi, hindi ako naniniwala, magagawa mo ito sa sarili mo kung may kakayahan ka. Hindi ako naniniwalang kaya mo silang pamahalaan. Magulo ba? Pinandilatan ni Yuan Enyahui si Exi. Nagmalaki kaagad si Lezengyo, nakita mo na ba? Nakaharap pa rin sa akin ang pinuno ng squad natin. Huwag mong sisihin ang pinuno ng squad na naging bastos sa iyo kapag nagpupumilit ka. Napasulyap si Yuan Enyahui sa kanya, tama ang sinabi niya, hindi magandang bagay kung titingnan mo. Sa pagkakataong ito, tumawa si Exi at buong pagmamalaki na tumingin kay Lezengyo. Tumayo si Shu Lizzy sa likod at ngumiti ng nakakaloko. Sumulyap si Ye Xinglan sa kanila, nakakainip at hindi komportable, itong dalawang lalaking ito. Sa katunayan, ito talaga, hindi lang Lezengyo at Exi. Maging sina Ye Xinglan at Shu Xiaoyan ay medyo nakakainip at hindi komportable. Ang pagiging abala ay magiging isang ugali ng buhay. Sanay na silang abala sa pag-aaral at pag-eensayo sa kolehiyo. Pagkatapos lumabas sa oras na ito, walang magawa araw-araw, walang iba kundi ang paglilinang sa sarili. Nakakatamad talaga. Sa kawalan ng matatag na lugar, hindi maginhawa si Ye Xinglan na gawin ang kanyang battle armor. Bukod dito, halatang nararamdaman niya na okay lang na gawin ang iba pang bahagi ng one-word battle armor. Ang rate ng tagumpay ay napakataas na, ngunit kung ito ang pinakakomplikado ang mga pangunahing bahagi ay medyo napakalaki pa rin. Maliban na lang kung ma-promote siya sa ika-6 na antas ng manufacturer. Ngunit ngayon ay tila wala pa ring maliit na distansya. Kahapon ay nakipag-usap siya kay Tang Wulan, at pagkatapos makumplito ang lahat ng bahagi ng kanyang sariling battle armor maliban sa mga pangunahing bahagi, nagsimula siyang gumawa ng battle armor para sa kanyang mga partner. Kapag ang oras ay tama, kumpletuhin ang iyong sariling one-word battle armor. Nang sumakay ako sa malaking barko at tumingin muli sa dalampasigan, naramdaman kong napakaliit ng lahat. Binati na kami ng isang staff. Hindi ito ang staff sa Dao Luo Continent, ngunit mula sa Star Luo Continent. Ang susunod na hakbang ay natural na ayusin ang tirahan. Ang kapasidad ng pagdadala ng malaking barko ay sapat na malaki, sa katunayan, lahat ay maaaring sumakay sa isang malaking barko nang walang anumang problema. Ngunit upang maging mas maluwang, ito ay nahahati sa dalawang panig. Di nagtagal, lahat ay nakakuha ng kanilang sariling susi ng cabin, dahil may sapat na mga lugar, lahat ay isang solong silid. Kusang lumayo si Kailao. Ang lugar kung saan siya nakatira ay syempre iba, sa tuktok ng higanteng gulong. Personal na pinangunahan ni Pan Wen ang daan. Ang pangit talaga ng school uniform ng Shrek Academy. Paano mo matitiis? Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang tumunog. Lahat ng tao sa Shrek ay lumingon at nakita na ang ilang mga estudyante ng Star Luo Royal Academy na nakasuot ng puting uniforme ng paaralan na nakita nila noon ay naglakad na. 12 tao ang kabuuan, na lahat ay tila halos magkakaedad lamang, 8 lalaki at 4 na babae, lahat sila ay nagsama-sama. Ang nagsalita ay isang maikling batang lalaki na hindi matangkad ngunit mukhang napakalakas. Biglang umiling si Lezengyo, na tila may hinahanap, at bumulong, sino ang nagsasalita? Sino ang nagsasalita? Bagamat maikli ang estudyante ng Xingluo Royal Academy, hindi siya ganoon kaikli para maging ganap na hindi nakikita. Ang mga salita ni Lezengyo na tulad nito ay agad na pumukaw ng galit ng publiko. Anak, ano ang pinagsasabi mo? Ang maikling estudyante ay tumigil muna sa paggawa nito, at nagmamadaling lumapit kay Lezengyo, tinamaan siya sa kanyang dibdib. Hindi nakaiwas si Lezengyo, nako, nandito ako. Pasensya na, hindi masyadong maganda ang cervical spine ko, at hindi ako sanay na mababa ang tingin sa mga tao. Pero, matanda ka na, totoo. May problema. Bang, nagbanggaan ang dibdib ng magkabilang panig, at tumalon ang pandak na binata at nataman ito.
Si Lezengyo ay nakatayo doon nang hindi gumagalaw, ngunit ang pandak na binata ay naramdaman na siya ay natamaan ng isang bakal na plato, ang kanyang katawan ay nahulog, at siya ay umatras ng 2 hakbang. Magtakda ng hatol sa isa't isa. Ang lakas ng gap. Ganito ba ang paraan ng pagkakakilala ng mga Star Luo mainlanders mo? Kakaiba. Ganyan din ba ang mga babae mo? Gaya ng sinabi niya, medyo na-curious siya at itinuon ang 4 na babaeng estudyante ng Star Luo Royal Academy. Nakatayo sa likuran, tinakpan ni Tang Wulan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, hindi namin siya kilala, gusto mo lang. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Lezengyo, masyadong provocative ang taong ito. Nang umalis si Tang Wulan, natural na tumalikod si Guyu at sumama sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Si Xi ang huling tumalikod at tinapik si Lezengyo sa balikat, mangyaring humingi ng higit na kaligayahan. May pagkatao ka ba? Nagulat si Lezengyo. Bagamat mayabang siya, hindi maganda ang 1 hanggang 12 ganyan. Ang 12 estudyante mula sa Xingluo Royal Academy ay sumandal, halatang masama ang tingin. Sandali lang. Iniunat ni Lezengyo ang kanyang mga kamay at sumigaw sa malalim na boses. Let's do it. Tumalon ako dito, kalimutan mo na lang. Kapag hindi ko sinabi, ang bayani ay hindi nagdurusa sa agarang pagkawala. Bago pa makapag-react ang kabilang partido, kumislap ang figure ni Lezengyo, at tumalon siya palabas ng deck. Alam mo, ang deck ay higit sa 70 metro ang layo mula sa dagat. Kung ang isang ordinaryong tao ay nahulog, kahit na ang dagat ay nasa ilalim, siya ay tiyak na mamamatay. Lahat ng tao sa Xingluo Royal Academy ay hindi maiwasang mabigla. Nag-squat sila sa railing at nakita nila na parang free fall si Lezengyo. Nang maabot na niya ang ibabaw ng dagat, biglang may nagliwanag na gintong ilaw mula sa kanyang likuran at naging magkapares. Ang nakasisilaw na puting pakpak ay pumutok ng husto upang pigilan ang pagbagsak, at pagkatapos ay dumausdes at lumipad palayo patungo sa kabilang panig. Ito. Noon lang nag-react ang mga estudyante ng Xingluo Royal Academy. Ngunit huli na, maaari silang lumipad, at lumipad sila ng napakabilis. Pambihirang nakasisilaw ang 4 na purple spirit ring sa kanyang katawan. Bang! Walang loyalty. Bang! Walang loyalty. Galit na naglakad si Lezengyo sa daanan ng cabin, at tinatapik ang pinto sa tuwing dadaan siya sa cabin. Dahil malabo niyang naalala na ang kanyang mga kaibigan ay nakatira sa mga cabin na ito. Biglang bumukas ang pinto ng cabin, bumungad sa akin ang malamig at gwapong mukha. Sino ang tinutukoy mo? Malamig na tiningnan siya ni Wu Changkong. Ah! Sabi ko sa sarili ko. Tumakas din si Lezengyo Fei. Lumabas si Tang Wulan sa katabing cabin sa oras na ito at hindi napigil ang matawa habang pinapanood si Lezengyo na nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. This guy is usually honest when he is in the academy, and he let out the wind when he came out, it is really uncomfortable without tossing for a day. Ang mga cabin na inayos ng Xingluo Continent para sa kanila ay medyo maganda, na may sukat na 40 metro kwadrado, at ang mga cabin ay may sariling banyo para sa paliguan. Bawat cabin ay may balkonahe, kaya makikita mo ang labas ng mundo at maihip ang simoy ng dagat. Medyo komportable pa rin. Si Tang Wulan, na orihinal na nag-aatubili na lumahok sa exchange event na ito, sa wakas ay may mga inaasahan sa kanyang puso pagkatapos sumakay sa barko. Parang nakaka-relax ang tense na mood. Sa tanghali, na may 3 sirena, dahan-daang humila palabas ng pantalan ng 2 malalaking barkong patungo sa karagatan at unti-unting bumibilis patungo sa malalim na dagat. Ang dambuhalang gulong ay parang halimaw sa dagat, sumasakay sa hangin at alon, patuloy na umuusad. Nakatayo sa balkonahe, hindi ko man lang maramdaman ang kahit katiting na pagyanig, ang simoy ng dagat ay umiihip, at ang maliwanag na araw ay sumisikat sa aking buong katawan, hindi maipaliwanag na komportable. Hello! Sa sandaling ito, may tumawag sa gilid. Nang lumingon si Tang Wulan para tingnan, hindi alam ni Guyu kung kailan din siya dumating sa balkonahe. Nasa tabi niya si Guyu, at 2 metro lang ang layo ng 2 balkonahe. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Bigla kong naramdaman na tama na ang lumabas sa pagkakataong ito. Bagamat lumaki ako sa tabi ng dagat, hindi pa ako nakakalalim sa dagat. Sabi ni Tang Wulan kay Guyu. Hindi rin ako. Bahagyang ngumiti si Guyu. Napakaganda ng dagat, at hindi nagtagal, isang itim na linya na lang ang natitira sa lupa, at ang lahat sa paligid ay puno ng alon. Malinaw ang tubig at paminsan-minsan ay may makikita kang mas malalaking isda na lumalangoy. Wulan. Biglang tumawag si Guyu. Ha! Tumingin si Tang Wulan sa kanya nang may kaina-hinala. Ayos lang. Tumawa si Guyu at umiling, bumalik ako sa kwarto ko para matulog. Pagkatapos niyang magsalita ay bumalik na siya sa kanyang cabin. Medyo nalito si Tang Wulan, ngunit hindi siya nanatili sa balkonahe. Kahit sobrang relaxed, kailangan pa rin mag-practice. Kung hindi, kailan ako makakalampas sa level 40? Ang presyon ay palaging sinamahan, bumalik sa cabin, nagsimula siyang magnilay. Nakaupo si Guyu sa kama, nakatingin sa dagat sa labas ng bintana, medyo nalilito ang maganda niyang mga
mata, at bamulong siya sa sarili, magaling talaga siya. Nar, baka tama ka. Pero kahit ano paman, hindi ako papayag na magkasama kayo. Huminga ng malalim, isang dampi ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang higanteng barko ay matatag, at ang dalawang higanteng barko ay libu-libong metro ang layo, dahil napakalaki at walang sagabal, kitang-kita pa rin nila ang isa't isa. May konting tulong. Ang langit ay unti-unting nagdilim, at ang panunood ng paglubog ng araw sa ibabaw ng dagat ay may espesyal na lasa. Atensyon sa lahat, mangyaring bigyang pansin. Ang tunog ng broadcast ay biglang tumunog sa bawat cabin. Welcome everyone to board the Xingluo ocean-going ship. Tonight, we will hold a grand reception to welcome everyone. Please dress up. This will be a networking event to promote the long-lasting friendship between the two continents. At the same time, we will also play some interesting mini-games. Everyone is welcome to participate. Mga kaganapan sa networking. Nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, marahil dahil sa pagpapahinga ng katawan at isipan. Bahagya niyang naramdaman na tila dumating na ang bottleneck sa pagitan ng ika-38 na antas at ika-39 na antas, at sa wakas ay hindi siya gumana ng walang kabuluhan at nakapasok sa ika-39 na antas. Antas, isang hakbang pasulong, maaari mong maabot ang ika-40 antas. 40 antas. Noong panahong iyon, siya ay isang level 6 blacksmith. Nag-iinit ang pakiramdam niya sa isiping magpanday. Matagal na niyang itinanong na may espesyal na forging room sa barko na maaaring arkilahin sa mga bisita. Siyempre, may bayad. Gayunpaman, sa mamaya party, nagbihis. Bihisan mo ang bagay na ito, pagmamay-ari mo ba ito? Ang sagot ay siyempre hindi. Maliban sa school uniform, wala na daw siyang damit. Bang, bang. May kumatok sa pinto. Lumapit si Tang Wulan at binuksan ang pinto. Narinig mo na ba ang broadcast? Tumayo si Guyu sa pintuan. Oo. Yung networking event, hindi ko alam kung anong masarap. Sabi ni Tang Wulan na may kagalakan. Iritadong sinabi ni Guyu, marunong kang kumain. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, ano ang magagawa ko nang hindi kumakain? Sinabi ni Guyu, kailangan mong magbihis, hindi ba? Sinabi ni Tang Wulan, ang mga uniforme ng paaralan ng Shrek Academy ay hindi itinuturing na mga costume. Ngumuso si Guyu, alam kong hindi mo ginawa. Ibigay ito sa iyo. Tulad ng sinabi niya, isang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang set ng damit ang lumitaw sa kanyang mga braso at ibinigay ito kay Tang Wulan. Ito ay. Ngumiti si Guyu, maganda ang pananamit. Nang matanggap ang mga damit, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang maselang texture ng tela. At marami sila, at hindi sila fanpin sa unang tingin. Saan ka nanggaling? Nakatulala si Tang Wulan kay Guyu. Mahinang sinabi ni Guyu, syempre binili ko ito. Hahanap ako ng mag-o-order nito para sa iyo. Sa palagay ko magkakaroon ng ganitong uri ng aktibidad, kaya gumawa ako ng ilang para sa iyo. Tinitigan siya ni Tang Wulan ng blanco, ginawan niya ako ng damit. Namula si Guyokyaw at itinaas ang kanyang mayabang na maliit na ulo, hindi mo kailangang ikahiya sa akin. Palitan ito mamaya. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis. Bumalik siya sa silid na hawak ang mga damit, inilagay muna ang mga damit sa kama, at unti-unting gumaling si Tang Wulan. Biglang nag-init ang mga mata niya. Ilang taon na ba ang nakalipas nang huli akong kumuha ng mga damit na ganito? Wulan, pinagawa ka ng nanay ko ng bagong damit para sa Chinese New Year. Tingnan mo, ang maliit na brown na suit, maganda ka ba? Nako, ang pinakagwapo ng anak ko. Gwapo, gwapo talaga. Simula ngayon, taon-taon gagawa ka ng terno ng nanay ko. Paglaki mo, aalisin mo kapag ikinasal ka. Masasaksihan mo ang suit na kinalakihan mo. Ang proseso ng iyong paglaki. Wala na si mama, wala na si papa. Sa wakas ay natupad ang hiling ng aking ina. Ilang set ng suit mula sa aking pagkabata ay nasa bahay pa rin ni Dong Haicheng. Ginawa niya ako ng damit. Ginawa niya ako ng damit. Marahil para kay Guyu, gusto lang niyang gawan siya ng damit, ngunit para kay Tang Wulan, ito ay may pambihirang kahulugan. Naisip niya ang kanyang ina at ang kanyang sariling tahanan. Mainit ang kanyang puso. Parang bahay na, bumalik na naman. Kahit na siya ay karaniwang walang malasakit, marami talaga siyang ginawa para sa kanya. Guyu, salamat. Mahinang bulong ni Tang Wulan. Narinig ng lahat ang boses mula sa broadcast. Masaya si Lezengyo sa kanyang silid. Kinalikot niya ang damit niya. Sa tulong ng space storage device, nagdala siya ng maraming damit, at halatang hindi niya ito maisabit sa aparador. Iyon lang. Siguradong napakaganda. Lumiwanag ang mga mata ni Lezengyo, at kumuha siya ng suit mula sa closet at inilagay sa kama. Isa itong purong puting suit na may malabong gininto ang texture sa kwelyo. Ito ang sagisag ng pamilya ng banal na anghel. Puting suit, puting pantalon, puting baywang, puting kamiseta, at puting bow tie. Mayroon ding isang pares ng puting leather na sapatos. Puti ang buong katawan, tanging ang mahabang kwelyo ng baril ng suit ay may gintong mga linya, na parang isang pagtatapos. Ang suit na ito ay ginawa ng isang master. Ang pattern ng gintong pambansang emblem ay tumutugma sa kanyang mahabang gininto ang buhok. Ngayong gabi, tiyak na ako ang pinaka-nakasisilaw na tao.
Kampante na sabi ni Lezengyo. Isinuot niya ang kanyang damit, nakatayo sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin na obsessively, at bamulong sa kanyang sarili, lumalabas na ang isang tao ay maaaring maging napakagwapo na gusto kong gumahasa sa aking sarili. Ang aking sarili. Ako ay napakagwapo. Matapos ayusin ang kanyang bow tie, naglabas siya ng isang puting pocket square na may golden pattern at isinilid ito sa bulsa ng upper body ng suit. Kontentong binuksan ni Lezengyo ang pinto ng cabin at lumabas. Nagkataon lang, ang pinto ng cabin sa tapat niya ay sabay na bumukas, at lumabas doon si Xu Xiaoyan. Nagkaharap ang dalawa, pareho silang nabigla. Nakatingin sa maselang si Lezengyo na nakasuklay sa puting suit, naramdaman na lang ni Xu Xiaoyan na napailing siya. Talagang matatangkad at gwapo si Lezengyo. Ang kanyang payat na figure ay halos kapareho ng taas ni Tang Wulan, at ang kanyang figure ay bahagyang mas payat kaysa kay Tang Wulan. Sa oras na ito, siya ay matangkad at payat sa ilalim ng background ng puting suit na may kakaibang marangal na ugali. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, na naging dahilan upang bahagyang manginig ang puso ni Xu Xiaoyan. Tulala rin si Lezengyo nang makita niya si Xu Xiaoyan. Si Xu Xiaoyan ngayon ay nagsuot ng damit, sa tumpak, isang mixing one-piece na palda, at nagkataon sa kanya, ang hanggang tuhod na one-piece na palda ni Xu Xiaoyan ay puti din ito, ang pang-itaas na katawan ay isang simpleng damit na walang mga balikat, at ang ibabang bahagi ng katawan ay isang pleated na palda. Ang puting damit ay pinalamutian ng isang maliit na gintong bituin. Sa pangkalahatan, kapag ang mga Soul Master ay nag-order ng kanilang sariling mga damit, gusto nilang gumawa ng isang bagay na may kaugnayan sa kanilang sariling martial arts. Si Lezengyo ay ganito, at si Xu Xiaoyan ay walang exception. Ngunit nang magkaharap sila sa oras na ito, lahat sila ay nagulat nang makitang ang kasuotan ng kabilang partido ay bumagay sa kanilang mga damit, at naramdaman pa nila ang damit ng mag-asawa. Napakaganda mo ngayon. Taos-puso ang paghanga ni Lezengyo. Bahagyang namula ang mukha ni Xu Xiaoyan, salamat. Hoy, sino ang tumawag sa akin? Tumalon si Xi mula sa kabilang pinto sa tabi niya. Taliwas kay Lezengyo, ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na suit, puting kamiseta, at itim na bow tie, na siyang pinakatradisyonal na formal na kasuotan. Ang hitsura ni Xi ay talagang hindi mas masahol kaysa kay Lezengyo, ngunit bahagyang mas maikli kaysa sa kanya. Ang kanyang hitsura ay natural na medyo malamig, tulad noong unang nakita siya ni Tang Wulan. Sa oras na ito, isang suit itaas na katawan, hindi sa banggitin, ito ay talagang amoy yusyo. Binuksan ni Xi ang pinto. Lumabas si Yuan Enyahui mula sa loob, mukha pa rin siyang lalaki, nakapulang pantalon at itim na sando. Bagamat hindi ganoon kaguwapo ang kanyang imahe ng isang lalaki, si Yuan Enyahui ay payat, na nakasuot ng itim na sando at pulang pantalon. Huwag magkaroon ng kaunting tuwid na lasa. Bilang karagdagan, alam ng lahat na siya ang may-ari ng Fallen Angel Martial Spirit, at naramdaman nila na siya ay maliwanag. Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabing, Yuanan, kung hawakan mo ang isa pang rosas sa iyong bibig, baka mahulog ang loob ko sa iyo. Tumingin si Yuanan sa kanya, pagkatapos ay kay Lezengyo, kailan kayo magkasama? Ah, wala lang. Agad na namula ang mukha ni Xu Xiaoyan, tumalikod at tumakbo palayo. Sumulyap si Lezengyo kay Xi at itinuwid ang kanyang dibdib, Xi, hindi ko inaasahan na magbibihis ka at magmumukha kang gwapo. Matagumpay na sinabi ni Xi, iyon ay. Marahan na bamantong hininga si Lezengyo, medyo hindi gaanong marangal kaysa sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Kukunin ko. Anong ibig mong sabihin, tigilan mo ako. Galit na galit si Xi, lalo na sa harap ni Yuanan Yahui, itong lalaking ito. Tumakbo kasunod sa kanya. Yuanan Yahui shook his headlessly, sumunod sa likod nila, at sabay isip sa sarili, Rose. Parang gusto ko talaga lalo na yung red roses. Sa sandaling umalis sila gamit ang kanilang mga paa sa harapan, halos sabay na bumukas ang pinto ni Xu Lizi at Ye Xinglan. Si Xu Lizi ay hindi nagpalit ng damit, mayroon pa rin siyang madilim na berdeng tiyan, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Nagpalit si Ye Xinglan ng dark green na damit, na medyo konserbatibo, ngunit sa kanyang cool na ugali at nakakaantig na mukha, maganda pa rin siya. Sister Xinglan, napakaganda mo. Si Xu Lizi ay tumingin sa kanya ng blanko, nilunok ang kanyang laway ng hindi namamaliin, at ang maputi at matabang laman sa pisngi ay gumagalaw pataas at pababa. Bakit hindi ka magpalit ng damit? Tanong ni Ye Xinglan. Ako, hindi. Napakamot ng ulo si Xu Lizi. Oh, hindi ako pupunta. Okay lang, go. Hintayin mo ako. Gaya ng sinabi niya, isinara ni Ye Xinglan ang pinto at bumalik. Tulala roon si Xu Lizi, tumatawa ng masama sa sarili, hindi ako maganda sa damit na isusuot ko. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumukas ang pinto ni Ye Xinglan. Nang makita siya muli ni Xu Lizi, nanlaki ang kanyang mga mata, Sister Xinglan, ikaw. Si Ye Xinglan ay Ye Xinglan pa rin, ngunit ang kanyang damit ay nagbago, uniforme ng Shrek Academy. Tara na. Humakbang si Ye Xinglan, pinisil ang taba sa kanyang mukha na parang alagang hayop, tinapik ang kanyang malapad na balikat, at naunang lumabas.
Pagkatapos makalunok ng laway, nagmamadaling sumunod si Shu Lizzie, Sister Xinglan, pasensya na, ako. Ano ka pasensya na? Hindi naman sa gusto mong tumaba, desisyon mo sa Wan. Tsaka ang taba ay napaka-cute. Gusto mong maging parang oso na lalaki, nakahiga kapag weekdays, utu-utu at cute, mapainit, umasa ay maaaring gawing banig. Kapag ang taglamig ay gutom at giniginaw, kapag ang lusong, isang beses mo ring naubusan ng pagkain, isang beses mo ring isakripisyo ang pagkain tumayo ka at maging ang pinakamabangis na kaluluwang hayop sa mundo. Oh, saka ako lang ang oso mo. Ate Xinglan, gusto mo ba ng puting oso o itim na oso? O brown na oso? Gusto ko ng mga siliber. Ako, ang tanga ko. Haha. Ang malaking banquet hall ng Star Luo ay nasa ikalawang palapag, at ang malawak na bulwagan ay sapat na malaki upang mag-accommodate ng libu-libong tao para sa sabay-sabay na kainan. Sa oras na ito, siksikan na ang bulwagan. Natanggal lahat ng mesa, upuan at bangko dahil sa palitan at pagkakaibigan. Ilang high-leg table lang ang inilagay sa hall na may ilang merienda at inumin. Kailangan kong sabihin na ang Star Luo Empire at Dao Luo Federation ay nagsumikap. Parehong may plano ang magkabilang panig na isara ang relasyon. Ang dekorasyon sa bulwagan ay kahanga-hanga. Pumasok ang mga miyembro ng misyon na naka-costume, at hindi nagtagal ay naging masigla ang bulwagan. Ang lahat ng inuming ginagamit sa mga piging ay sparkling na alak, ang sparkling na alak ay ang pinakamagandang lugar para magpareserba, dahil ang carbon dioxide sa inumin ay magpapadala ng alkohol sa lahat ng bahagi ng katawan sa pinakamabilis na bilis, kaya ang sparkling na alak ay kilala rin bilang ang pinakakaaya-ayang alak. Si Li Zengguo ang unang tao mula sa Shrek Academy na pumunta sa Grand Banquet Hall. Nang makita ang pinto, itinuwid niya ang kanyang dibdib, na may malabong ngiti sa kanyang mukha, makikita lamang ang 4 na puting ngipin, at dahan-daang pumasok sa banquet hall. Among. Ang kanyang pananamit, kasama ang kanyang gwapong hitsura, ay talagang nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Pero pansinin mo lang. Kung tutusin, hindi kakaunti ang nagbibihis ngayon. Bagamat maganda ang pananamit ni Li Zengguo, siya ay 16 na taong gulang pa lamang, at kulang sa mature na ugali ng isang may sapat na gulang. Li Zengguo, tigilan mo ako, at nilinaw mo. Sinundan ni Xie si Li Zengguo at pumasok. Medyo malakas ang boses niya, pero mas marami siyang naaakit na tao kaysa kay Li Zengguo. Lumingon si Li Zengguo at nakangiting tumingin sa kanya, mahal, ano ang gusto mong sabihin ko? Si Xie ay puno ng galit noong una, ngunit ang mga bukol sa buong katawan ay tinawag ng mahal na boses ni Li Zengguo, tulad ng isang palayok ng malamig na tubig na binuhusan sa kanyang ulo, at ang apoy ay napatay sa isang iglap. Hindi kita kilala. Agad na tumalikod si Xie, kumuha ng inumin, at lumingon sa gilid. Magkasunod na pumasok sa pinto sina Yuan En Yahui at Shu Xiaoyan. Sa sandaling nakita ni Xie si Yuan En, na parang kumukuha ng isang negel iligtas buhay na straw, mabilis siyang naglakad papunta sa kanya, Yuan En, binastos ako ni Li Zengguo. Sa tingin mo, tao ba siya? Bahagyang sinabi ni Yuan En Yahui, huwag mo akong tanungin tungkol sa inyong dalawa. Wala itong kinalaman sa akin. Ngumiti si Shu Xiaoyan, magkasama. Ang mukha ni Xie ay hindi kailanman naging mas payat kaysa kay Li Zengguo. Nang marinig ito, nahihiyang sinabi niya kay Yuan En Yahui, tingnan mo, sinabi ni Xiaoyan na magkasama tayo. Lumabas ka. Binigyan siya ni Yuan En Yahui ng isang blankong tingin at mag-isang pumasok sa loob. Si Xie ay gumawa ng kilos kay Li Zengguo. Si Li Zengguo ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan, ngumiti ng kaakit-akit sa kanya, ngumiti si Xie ay inayos ang kanyang buhok, at nagmamadaling tumakbo kay Yuan En Yahui. Sa oras na ito, naglakad si Li Zengguo papunta kay Shu Xiaoyan, magandang ginang, gusto mo bang maging partner ko sa pagsasayaw ngayong gabi? Tumawa si Shu Xiaoyan, paano mo nalaman na may sayawan ngayong gabi? Ngumiti si Li Zengguo at sinabing, karaniwan ay may mga dinner party. Paano? Paano kung maging kasosyo ko sa sayaw? Sinabi ni Shu Xiaoyan, okay. Pinitik ni Li Zengguo ang kanyang mga daliri, napakabait mong babae. Seryosong tumanggaw si Shu Xiaoyan, oo. Sa palagay ko rin, sa palagay ko hindi ka pangit. Mapait na ngumiti si Li Zengguo, huwag kang masyadong makamandag, okay. Pero, pagkasabi nito, bigla niyang inunat ang tono, at pagkatapos ay biglang sumandal upang makalapit kay Shu Xiaoyan. Si Shu Xiaoyan ay umiwas pa atras ng hindi malay, at ang kanyang buong katawan ay yumuko pa atras. Nagulat si Li Zengguo nang makitang napakalambot ng kanyang baywang, at pagkatapos nito, ang fold ay madaling lumampas sa 60 degree. Ngunit ano? Tumingin lang sa kanya si Shu Xiaoyan ng ganito. Pero, sa tingin mo ba pangit talaga ako? Tinitigan ni Li Zengguo si Shu Xiaoyan na may isang pares ng asul na mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong liwanag. Sa walang dahilan, si Shu Xiaoyan ay nataranta. Aba, ikaw, bumangon ka dali, ano ang hitsura mo? Noon lamang umayos si Li Zengguo, at kasabay nito ay marahang ginalaw niya si Shu Xiaoyan upang ituwid ang kanyang baywang. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bulong ni Li Zengguo. Ngumuso si Shu Xiaoyan, noon pa man ay may hindi magandang relasyon ako sa Playboy.
Paano mo nalaman na playboy ako? Hinawakan ni Lezengyo ang kanyang ilong. Ngumuso si Xu Xiaoyan, noong una kitang makita, binabastos mo si Yuanan. Hindi ba playboy? Hindi na mabibilang iyon. Noon, akala ko isa siyang evil spirit master, sadyang ganyan. Actually, never pa akong nagka-girlfriend. Hindi ba't malaking sorpresa ito sa iyo? Tumingin si Lezengyo. Nahihiyang sabi. Matuwid na sinabi ni Xu Xiaoyan, ilang taon ka na sa taong ito? 16 na taong gulang ka pa lang. Ayon sa federal na batas, ang 18 taong gulang ay itinuturing na nasa hustong gulang. Kapag 16 na taong gulang ka, nagsisimula kang mag-isip tungkol sa mga lalaki at babae. Ito ay napakamali. Gusto mo bang magkaroon ng kasintahan? Ang iyong pag-uugali ay hahatulan ng lipunan. Ano ang hindi inaasahang ginawa ng isang kabataang lalaki na makakapagligtas ka sa akin? Kung ikukumpara sa pag-arte, kailan nahuli si Xu Xiaoyan sa iba? Pagkasabi nito, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha, at same time niyang sinabi, huwag hayaang mangibabaw sa iyong isipan ang iyong mga hormone sa pagdadalaga. Ang mahabang buhok ay pumipitik at umalis ng maganda. Pinanood ni Lezengyo si Xu Xiaoyan na papasok na may nakatulala na bibig, at hindi niya maiwasang matigilan sandali. Nasa mahiwagang sitwasyon ba ang lahat ng ito? Sure enough, ang buhay ay parang dula, depende lahat sa pag-arte. Napakalakas ng babaeng ito. Dati, naisip niya na si Xu Xiaoyan ay nabighani sa kanyang gwapong anyo. Sa oras na ito, sunod-sunod na ang maraming tao sa bulwagan. Ang mga maaaring kumatawan sa dalawang kontinente at maging miyembro ng misyon ay walang alinlangan na mga pinuno sa lahat ng antas ng pamumuhay. May mga tao sa lahat ng background. But speaking of age, ang mga estudyanteng ito ng Shrek Academy ay talagang pinakamaliit na grupo. Hindi nagtagal, nakita ni Lezengyo sina Kai Lao at Wu Changkong. Si Lao Kai ay nagsuot ng mahabang pilak puting damit, matikas at marangal, at may hindi masabi na kinang sa buong katawan niya. Pagkaharap niya ay agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Bagamat mukha siyang pabago-bago ng buhay, ngunit hindi ko alam kung bakit, ramdam ng lahat ang sarap ng kamahalan sa kanyang katawan. Tumayo si Wu Changkong sa sulok ng bulwagan, hawak ang isang baso ng tubig na yelo at dahan-daang umiinom. Kung hindi dahil sa hiling ni Kai Lao, hindi rin siya pupunta sa ganitong klase ng piging. Hindi niya gusto ang mga mataong lugar. Ang kanyang karaniwang damit ay hindi naiiba. Siya ay mukhang ordinaryo sa puting damit, puting sando at puting pantalon, ngunit ito ay mukhang pambihira at kakaiba kapag isinuot sa kanya. Kahit na nakatayo siya sa isang sulok, hindi bababa sa 7 beses siyang hinarap ng mga nagpapakilalang babae sa loob lamang ng maikling panahon. Si Wu Changkong ay palaging magalang, ngunit umiling sa kabilang partido na may malamig na mukha. Nakatayo siya doon, na parang naglalabas ng panlalamig. Ngunit ang mga babaeng tinanggihan niya ay ayaw pa ring lumayo. Lahat sila ay sumilip sa kanya sa malapit, na may mga nakakatuwang titig sa kanilang mga mata paminsan-minsan. Sa hitsura, si Wu Changkong, na payat, gwapo, may mahabang buhok at alampay, ay nagpapakita ng malamig na lasa, ay hindi nagkakamali. Ito ay tiyak na imahe ng Prince Charming sa mga pangarap ng kababaihan. Nahuli lamang ng tingin ni Wu Changkong ang ilang mga disipulo sa bukid. Nakita niya sina Xi, Yuanan Yahui, Xu Xiaoyan at Lezengyo. Maya-maya, nakita niya sina Ye Xinglan at Xu Lizi na muling pumasok na naka-school uniform. Bagaman hiniling ng organizer na magbihis, hindi ito mahigpit na kinakailangan. Hindi hinarang sina Ye Xinglan at Xu Lizi, at pinayagan silang pumasok. Nakahanap ng sulok ang dalawa. To be precise, nakahanap sila ng kainan. Palaging kumukuha ng pagkain si Xu Lizi at iniabot ito kay Ye Xinglan. Umiling si Ye Xinglan, at direktang itinapon ito sa kanyang bibig. Kinuha ito ni Ye Xinglan. He smiled honestly. Ngunit paano naman sina Tang Wulan at Gu Yu? Dumating na ang oras. Bakit hindi pa sila dumarating? Pinaikit ni Wu Changkong ang kanyang mga mata nang may pag-iisip. Sa mga mata ng mga babaeng nanunood sa kanya, biglang nakaramdam ng kalungkutan ang nagyayalong prinsipe, na lalong nagpalubog sa kanilang mga mata. Maligayang pagdating sa lahat sa hapunan ngayon. Kumusta, ako si Sima Lanxiao, Ministro ng Ugnayang Panlabas mula sa Star Luo Continent at Star Luo Empire. Natutuwa akong makilala ang napakaraming mabubuting kaibigan mula sa lahat ng antas ng buhay sa kontinente ng Daoluo. Ngayong gabi, huwag tayong maglasing o bumalik. Ngayon, maglalaro tayo ng ilang maliliit na laro. Pipili tayo ng pinakamahuhusay na bihis na babae, pati na rin ang pinakamagagandang bihis na babae sa araw na ito, ang pinakamagagandang bihis na babae at ang pinakamagagandang bihis na babae sa araw na ito at ang pinakamagagandang bihis na babae sa araw na ito gwapong babae, at ang pinakamagandang sayaw na tamang kombinasyon lahat sila ay makakatanggap ng mga reward mula sa ating Star Luo Empire. Si Sima Lanxiao ay isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gwapong hitsura at blonde na buhok. Napaka-magnetic ng boses niya at napaka-contagious. Pagkasabi niya ng kung ano, biglang tumaas ang atmosphere ng audience. Lahat ng uri ng inumin ay ipinadala sa bulwagan ng waiter. Hindi nagtagal, naging mainit ang kapaligiran ng hapunan.
Sa gitna ng venue ng banquet, mayroong isang malaking pabilog na dance floor na may diameter na 50 metro. Tumunog ang musika. Matapos pumasok sa dance floor ang mga nangungunang mananayaw na inayos ng Star Luo Empire, inihayag din nila ang opisyal na pagsisimula ng piging. Sa sandaling ito, sa pasukan, dalawang figure ang mabagal na pumasok. Nang pumasok sila, dahil naalala lang ang tunog ng musika, isang sinag ng liwanag ang tumama sa pasukan. Ang liwanag na sinag ay gumuhit sa mga mata ng lahat. Nang hindi pa gumagalaw ang sinag, biglang nakita ng mga taong dumalo sa hapunan ang 2 taong sumulpot sa pintuan. Isang babaeng maladuwende, nakasuot ng silver-white dress, silver-colored long skirt, full of texture, itim na buhok na nakakalat sa balikat, medyo malamig at marangal ang mga kilay. Hindi siya partikular na maganda, ngunit hindi ko alam kung bakit, sa ilalim ng liwanag, siya ay parang isang maliwanag na buwan na sumisikat mula sa dagat, na umaakit sa atensyon ng lahat. Ang hindi maipaliwanag na ugali na iyon ang humihila sa puso ng lahat. Ang palda ay hindi mahaba, abot hanggang tuhod, na nagpapakita ng isang pares ng payat at puting guya. Napakaganda ng kanyang mga binti, tuwid at bilog, at ang isang punto ay masyadong mataba, at ang isang punto ay mas payat. Ipinarray sa isang pares ng silver na malakristal na sapatos, para siyang bumababang moon elf. Ang kanyang mga kamay ay nakasuot ng mga guwantes na pilak, na ganap na guwang na parang puntes, na kumakalat hanggang sa mga siku, nang walang anumang iba pang mga palamuti. Nakahawak ang kaliwang braso nito sa katabi niyang binata. Matangkad ang binata, balingkinitan ngunit hindi payat, malapad ang balikat at matangkad ang bewang. Ang parehong itim na buhok ay malambot at maluwag. Itim na tuwid na pantalon, na may maliwanag na itim na guhit na nakasabit ng diretsyo sa bawat gilid ng pantalon, itim na waist seal, puting sando na may pleat mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatagong mga butones, itim na bow tie. Sa ilalim ng liwanag, ang pinaka nakakasilaw ay ang kanyang purple velvet textured dress top na may maliwanag na black color. Sa ilalim ng liwanag, nakasisilaw ang kulay lila na damit na akma sa katawan. Kung sinasabing ang ugali ng dalaga sa kanyang paligid ay umaakit sa mga manunood, bukod sa kanyang figure at pananamit, ang kanyang gwapong hitsura ay pumukaw sa paghanga ng mga manunood. Malaking mata, mahahabang pilikmata na pinagseselosan ng lahat ng babae, at matangos na ilong. Puro gwapo siya, kahit hindi niya ay consider ang ugali niya ay napaka-perpekto niya. With this customized dress, perfect siya. Kung kailangan mong pumili ng ilang mga kapintasan, maaaring siya ay medyo bata pa at may kaunting pagiging bata sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw sila, napukaw pa rin ang isang bulalas. Maging focus ng atensyon ng madla. Ang liwanag ay artificial na kinokontrol, at nang mangyari na makuha ang pares ng mga figura, natural itong huminto sa kanila. Sa sandaling ito, tila sila ang prinsipe at prinsesa ng hapunang ito. Nakatayo sa mas mataas na posisyon, nakita sila ni Sima Lanxiao sa isang sulyap, at sigurado siyang ang pares ng mga bina ito ay nagmula sa Dao Luo Continent, dahil kilala niya ang lahat sa Star Luo Continent Mission, at nasa puso niya ang mga ito. Impresyon. Huwag kalimutan, ito ay isang kinakailangang kakayahan para sa isang ministro ng ugnayang panlabas. Mukhang mayroon tayong mas makapangyarihang mga kandidato para sa mga parangal ngayon, at malugod kang pumunta. Paumanhin, saan ka mula sa kontinente ng Dao Luo? Medyo awkward talaga si Tang Wulan sa suot nitong suit. Karaniwan siyang nagsusuot ng casual na damit, na nakatuon sa kaginhawaan. Siya ay nagsasanay at nagpapanday araw-araw, anuman ang hitsura niya. Tamang-tama ang damit, ibig sabihin, may mga paghihigpit sa katawan, pero halatang halata rin niyang parang naninigas ang katawan dahil sa damit. Pumasok si Guyu na natural na nakahawak sa kanyang braso. Nang sumikat ang liwanag sa kanila, nagulat din si Tang Wulan. Pero kung tutuusin, marami na siyang na-experience na malalaking eksena, and after a brief surprise, nakapag-react na siya. Kami ay mula sa Dao Luo Continent, Shrek Academy. Ang boses ni Tang Wulan ay kaaya-aya ngunit hindi kapanapanabik. Ang boses ay parang payapa, ngunit kumalat ito sa malayo. Walang soul guide loudspeaker. Umaasa lamang siya sa sarili niyang lakas at kaluluwa. Dahil sa puwersa, walang sinuman sa madla ang nakakarinig nito ng malinaw. Maligayang pagdating sa iyo. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Sima Lanxiao at nakangiting sinabi. Sa wakas ay umalis na ang sinag kina Tang Wulan at Guyu, lumakas ang tunog ng musika, nagsimulang sumayaw ang mga mananayaw sa venue, at naghatid din ng iba't ibang pagkain. Wow, squad leader, hindi magandang gawin mo ito. Si Xu Xiaoyan ang unang nasagasaan. Naguguluhan na nagtanong si Tang Wulan, anong problema? Ngumiti si Xu Xiaoyan, napakagwapo mo, hindi ka ba natatakot na mai-inlove ako sa iyo? Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, napakaganda mo rin ngayon. Hinawakan ni Xu Xiaoyan ang braso ni Guyu, Sister Yu, ikaw ba? Hindi ako naniniwala na gagawin siyang ganito ng squad leader. Pero, hindi ka ba natatakot na maakit siya ng ibang babae? Lumingon lang ako. Maraming magagandang babae. Bahagyang ngumiti si Guyu, hindi ako natatakot. Napakasimpleng tatlong salita, ngunit sinabi niya ito ng may kumpiyansa. Tiningnan sila ni Tang Wulan na may kawalang kasiyahan.
Habang tumatanda ang lahat, naabot na nila ang yugto ng kabataan at namumuko. Maging siya ay mas binibigyang pansin ng mga babae kaysa noon. Kung hindi dahil sa napakahirap na paglilinang, marahil ay mas maiisip niya ang aspetong ito. Palagi niyang pinipigilan ang sarili at ng ahas na huwag magambala. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang bundok na ito ang tumatak sa kanyang isipan dahil sa pagkawalan ng kanyang mga magulang. Ang naisip niya sa kanyang puso ay ang pagsusumikap na mapabuti ang kanyang sarili at subukang mailigtas ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Lumakad na rin ang iba, at halatang apektado ang mga sulok ng bibig ni Lezengyo. Kung ikukumpara sa hitsura ni Tang Wulan, maging siya mismo ay nakaramdam ng payat. Ang susi ay ang hitsura ni Tang Wulan ay masyadong maganda. Guwapo siya, mas matangkad sa kanya ng isang antas sa hitsura at figura, how could this compare? Tang Wulan, alam mo bang hindi ka magkakaroon ng kaibigan sa ganitong paraan? Galit na sabi ni Lezengyo. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, oh, marami ka bang kaibigan? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lezengyo, nakatingin sa ngiti ni Tang Wulan, at bamantong hininga, layuan kita. Aalis na sana siya, ngunit nalaman niyang nakaharang siya sa likuran niya, at isang medyo pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Hindi ba't sa araw lang, iyong mga estudyante mula sa Xingluo Royal Academy? Halatang mas mataas ang bilang nila, at lahat sila ay tumingin kay Lezengyo na may pangit na ekspresyon, masyadong nakakainis ang bibig ng lalaking ito. Nakakainis talaga. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, hello, kilalanin mo ako ng opisyal. Ako ang kapitan ng mga estudyante ng Shrek Academy na pupunta sa Xingluo Continent sa pagkakataong ito. Ang pangalan ko ay Tang Wulan. Nagkusa siyang humakbang pasulong at tumayo sa harap ni Lezengyo. Ang oras na ito ay iba sa hapon. Ito ay isang formal na okasyon. Bilang kapitan, duty-bound siya. Tungkol naman sa Xingluo Royal Academy, isang matangkad at mukhang 18 o 9 na taong gulang na binata ang humakbang pasulong. Itinaas ang kanyang kamay at kinamayan si Tang Wulan, hello, ako ang Xingluo Royal Academy na pupunta sa Daoluo Mainland Exchange Team sa pagkakataong ito. Ang kapitan ng Luo Qinggan. Nag-abot ang dalawa para makipagkamay. Agad na naramdaman ni Tang Wulan ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa palad ng kalaban, tulad ng mga bakal na sipit. Ito ay isang salo-salo sa hapunan, at sa sandaling siya ay sumigaw sa sakit, natural na ito ay isang kahihiyan. Makipagkompetensya. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, ikinagagalak kung makilala ka. Sa hinaharap, mas marami pa tayong komunikasyon. Ang mukha ni Luo Qinggan ay nagbago sa isang iglap, naging sobrang mapatla, dahil naramdaman na lang niya na ang palad ng kanyang makapangyarihang kamay ay naiipit na parang naipit sa isang hilingan ng karne. Niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, bahagyang gumalaw ang kanyang mga palad, at ang napakalakas na lakas at bahagyang paghimas ay naging dahilan upang ang mga buto ng mga palad ni Luo Qinggan ay patuloy na bahagyang naliligaw at hinimas pabalik-balik. Ito ay isang matinding sakit na may cramps, at ito ay tiyak na hindi isang normal na tao. Matitiis. Ngunit alam ni Luo Qinggan na hindi pa rin siya makasigaw, ang mga ngipin lamang ang kanyang nagagawa, at kasabay nito ay ang pamumutla ng kanyang mukha, ang pawis ay tumutulo. Sa Shrek Academy, lahat ay nakangiti, paanong hindi nila nakikita ang ginagawa ni Tang Wulan at Luo Qinggan. Gayunpaman, kumpara sa lakas ni Tang Wulan, ang ganitong bagay ay tinatansya na walang sinuman sa panlabas na patio ng Shrek Academy ang gagawa nito. Ito ay, masyadong hanggal. Umiling lang si Tang Wulan ng ilang beses bago binitawan ang kamay ni Luo Qinggan, at pagkatapos tumanggaw sa kanya, lumagpas siya sa kanya. Dalawang estudyante mula sa Xingluo Royal Academy ang nakatayo sa kanyang harapan. Tila hindi sila nakita ni Tang Wulan, at nagpatuloy sa paglalakad. Nagbanggaan ang magkabilang balikat. Ang dalawang estudyante ng Star Luo Empire ay tumabi ng dalawang hakbang na parang nakuryente, at pagkatapos ay umalis si Tang Wulan ng ganoon. Nakaraan. Sa panig ng Shrek Academy, natural na sumunod sa kanya ang ibang tao. Hindi siya pinigilan ni Luo Qinggan, inilagay niya ang kanang kamay sa bulsa ng pantalon, nanginginig pa rin ang palad niya, sobrang sakit, ang lalaking ito talaga. Malinaw na nararamdaman niya na si Tang Wulan ay mas bata kaysa sa kanyang sarili, ngunit ang lalaking ito na palaging may ngiti sa kanyang mukha ang nagpapakita ng matinding dominanti at dominanti. Walang anumang komunikasyon, at ginamit nila ang pinakamalakas na paraan upang masira ang kanilang pormasayon. This is a dinner party, no doubt, the other party is bets that they dare not do it directly here. Sa ganitong uri ng sitwasyon, kung sino ang gumawa ng unang hakbang ay matatalo. Ang apat na babaeng estudyante ng Xingluo Royal Academy ay tumingin kay Tang Wulan na may magkakaibang mga mata. Ang iba ay maalalahanin, ang iba ay makulay, at ang iba ay puno ng kuryusidad. Ngunit walang duda na ang gwapong si Tang Wulan ang nakakuha ng atensyon nilang lahat. Kailan ako mabubusog? Malungkot na tumingin si Tang Wulan sa mataas na mesa sa harap niya. Sa mataas na mesa, may isang plato ng mga merienda, na ang bawat isa ay isang kutsara lamang, at mukhang napakaselan. Ngunit para sa gana ni Tang Wulan, saang buhay siya mabubusog? Tumawa si Shu Lizzie at sinabing, kumain na ako ng 3 mesa, ngunit sa tingin ko mahirap kumain para mabusog.
Napakamot ng ulo si Tang Wulan, hindi magandang bagay ang magkaroon ng sapat na pagkain. Ang pagkain ay malapit na nauugnay sa kanyang paglilinang. Ang sapat na nutrisyon ay maaaring mapahusay ang kanyang qi at dugo, at palakasin ang kapangyarihan ng dugo. Ang malakas na kapangyarihan ng bloodline ay natural na pumipilit sa kanyang kaluluwa. Hindi kailanman nag-alala si Tang Wulan tungkol sa lakas ng kanyang kapangyarihang kaluluwa at sa kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa katunayan, naiintindihan niya mismo na bahagi ng dahilan kung bakit hindi niya nalampasan ang 40 antas ay dahil ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nakompres. Tinanong ni Tang Wulan si Wu Changkong kung ang sitwasyong ito ay mabuti o masama para sa kanya. Napakasimple ng paliwanag ni Wu Changkong. Sa pangkalahatan, kailangang i-compress ng lahat ang kanilang soul power pagkatapos nilang lumagpas sa 5-ring cultivation level. Simulan ang pag-compress ng mas maaga, ang kanyang espiritu kapangyarihan ay magiging mas pino. Ngayon ito ay mahirap na linangin, ngunit magkakaroon ng mga pakinabang sa hinaharap, hindi isang masamang bagay. Ito ay walang iba kundi ang hayaan siyang maging isang battle armor master mamaya. Sa paliwanag ni Teacher Wu, pinabayaan din ni Tang Wulan ang kanyang isip, at habang nagsusumikap araw-araw, patuloy niyang pinagbuti ang kanyang qi at dugo at ang kanyang mga pisikal na kakayahan. Sa katunayan, naramdaman niya mismo na sa paglabas ng pang-apat na selyo ng Golden Dragon King, pagkatapos niyang sumanib sa Golden Dragon King's essence, hindi niya namamalaya na gugustuhin niyang gumamit ng ilan sa pinakasimple, direkta, at kahit na magaspang na pamamaraan kapag nakikipaglaban. Sobrang pressure sa mga tao. Ang ganitong uri ng labanan ay palaging nagpapatalsik ng kanyang dugo, lalo na nakakapresko. Tsaka kapag ganito ang laban niya, mas magkakaroon siya ng konting momentum sa katawan. Naunawaan ni Tang Wulan na ito ay dapat na dulot ng pagbabago ng bloodline. Sa kasalukuyan, walang pinsala dito. Sa kabaligtaran, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa harapan ay lumalakas at lumalakas. Anong gagawin, Captain? Tanong ni Shu Lizhi. Bumantong hininga si Tang Wulan, ang langaw ay laman din, kainin mo. Kumain ka hanggat kaya mo. Hindi naman araw-araw nangyayari. Hindi talaga pwede. Humanap tayo ng paraan para makakuha ng isda sa dagat. Nagulat si Shu Lizhi, may mga sea soul beast sa dagat. Direktang mangisda, hindi ba ito masama? Haha, nagbibiro lang ako. Ngumiti si Tang Wulan. Ito ay isang magandang paraan upang manghuli ng isda. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang tumunog sa tabi ni Tang Wulan. Ang boses na ito ay malinaw na pamilyar, at si Tang Wulan ay lumingon ng hindi namamalayan, ang kanyang mga mata ay agad na damilat. Isang medyo may edad na lalaki na nakaputing chef's uniform ang tumayo sa likuran niya na may dalang tray sa kamay at inilagay ito sa mataas na mesa sa harapan niya. Tulala na sinabi ni Tang Wulan, magluto, Uncle Chef. Kumusta ka? Hindi ba't nakabihis na ang chef sa kanyang harapan ay ang sectmaster ng ontology at ang makino na siya ring may-ari ng mecha na antas ng Diyos? Bakit siya nandito? Kahit na siya ang kinatawan ng misyon, hindi siya dapat maging chef. Siya ay, Oy, ako ay isang kwalipikadong chef. Mayroon akong higit sa 100 mga restaurant sa mainland. Sa pagkakataong ito ay lumahok ako bilang isang kinatawan ng chef ng exchange group. Sabihin mo sa akin ang iyong room number. Nakangiting sabi ni Makino. Mabilis na sabi ni Tang Wulan. Well, hindi mahalaga kung hindi ka makontento sa pagkain dito. Hahanapin kita mamaya. Malumanay na sabi ni Muya, tumangala si Tang Wulan ng ilang beses, tumango, maganda ang mga damit. After that, umalis na siya. Ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng hindi paniniwala. Ang pangunahing body sect master, isang may titulong Daoluo level powerhouse, god level mecha master, at posibleng maging ang pagkakaroon ng 4-character battle armor master, ay talagang lalahok dito bilang chef. Exchange event. Bakit siya dumating? Hindi niya maiwasang maalala ang kahilingan ni Muya sa kanya noong huling beses niyang nakita si Muya. Hindi kaya siya ang gumawa nito para sa akin. In fact, si Muya talaga ang lumapit sa kanya. Pagkatapos umalis ni Tang Wulan sa oras na iyon, pagkatapos pag-isipan ito, sa wakas ay hindi mabibigo si Muya na makilala ang katotohanan. Ang isang henyo tulad ni Tang Wulan na ganap na angkop para sa paglilinang ng ontological sect ay talagang bihira. Hindi na siya makapaghintay, at ayaw niyang panuulin ang pagbaba ng ontology sect. Ang konsepto ng sekta ay mahalaga, ngunit una sa lahat, ang sekta ay kailangang ipasa. Ang ontology ay may hindi mabilang na maluwalhating mga kasaysayan. Kung mawala ang kasaysayang ito, ano ang kahalagahan ng konsepto ng katayuan sa pamilya? Minsang sinabi sa kanya ni Zhenhua na hanggat ang Tang Wulan ay maaaring lumago ng maayos, ang hinaharap ay magiging isang mahusay na sandata. Siya ay higit sa 80% sigurado na si Tang Wulan ay magiging isang master craftsman sa hinaharap. Sa ganoong tagapagmana, pabayaan, kung si Tang Wulan ay magiging isang master craftsman sa hinaharap, kahit papaano ang ontology sect ay hindi mag-aalala tungkol sa hindi pagkakaroon ng nangungunang mga bihirang metal kapag nagtatayo ng mga high-end na battle armor masters. Bukod dito, ang karakter ni Tang Wulan ay makakayanan ng pagsubok, ang kanyang pagganap sa harap ng Evil Soul Master ng ilang beses ay sapat na upang patunayan ito, at ano ang Shrek Academy.
Ang pagiging makapasa sa pagtatasa ng Shrek Academy at maging pinuno ng klase ay marami nang naipaliwanag. Sa katunayan, binibigyang pansin ni Muya si Tang Wulan at ang kanyang mga galaw, kabilang ang kanilang pagkatalo sa ikatlong baitang ng klase. Kilala silang lahat ni Muya. Sa oras na iyon, sa wakas ay nagpasya siya, anuman ang mangyari, na gawing miyembro ng sekta ng ontolohiya si Tang Wulan, kahit na miyembro na siya ng Tang Sect. Sa makatuwid, narito siya, at sa kanyang kakayahan, hindi kailanman mahirap makibahagi sa misyon. Habang pinapanood si Muya na umalis, bahagyang sumimangot si Tang Wulan, ngunit hindi ito isang masamang bagay. May isang pamilyar na tao sa barko, at napakalakas pa rin ang presensya niya, at mabait siya sa kanyang sarili. Nagkaroon lamang ng mabuti at walang pinsala sa pag-uugaling ito. Ito ang unang hapunan, kaya medyo konserbatibo ang mga miyembro ng dalawang delegasyong kalahok, at kakaunti pa nga ang sumasayaw sa dance floor. Pangunahing nakikipag-chat, ang lahat ay tila napaka-leisure. Hindi nagtagal, nagpadala ng numero ang isang dedikadong kawani, at kinailangan ng lahat na idikit ito sa kanilang dibdib para makasali sa pagpili ng pinakamagagandang minigame mamaya. Napakasimple ng paraan ng pagpili namin. Ang dalawang misyon ay pipili ng tig-isang 5 iginagalang na tao para sa primaryang halalan. Pagkatapos ng primaryang halalan, magkakaroon ng pinakamagagandang damit na lalaki at babae, ang pinakamagagandang lalaki at babae, at ang pinakamahuhusay na katuwang sa pagsasayaw. 10 tao ang pipiliin. Pagkatapos lahat ay boboto para piliin ang aming huling panalo. Hindi ako nag-aalala tungkol sa iba, ngunit ngayon ang bilang ng mga mananayaw sa aming palapag ng sayaw ay masyadong maliit. Karamihan sa mga kabataan sa aming sahig ay nangangailangan ng masyadong maliit na mga kabataan. Sigla, huwag mo nang pigilan ang iyong panloob na pagnanasa. Puno ng nakakamangha ang boses ni Simalan Xiao, at sa kanyang mungkahi, sa wakas ay dumami na ang mga tao sa dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Isang malutong na boses ang tumunog sa tabi ni Tang Wulan. Nilingon ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita si Lin Yuhan na nakasuot ng mapusyaw na asul na mahabang palda, nagtataka kung kailan siya nakarating sa kanya. Sa oras na ito, sina Gu Yu, Xu Xiaoyan, Ye Xinglan, at Yuan Enyahui ay nasa hindi kalayuan. Habang kumakain at nakikipagkwentuhan, si Xu Lizi lang ang nasa tabi ni Tang Wulan. Ayoko. Mabilis na ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay. Mula pa noong bata siya, paano siya magkakaroon ng pagkakataong matutong sumayaw? Hindi naman mahirap, turuan kita. Binigay ni Lin Yu ang kanyang kamay. Nang matarante si Tang Wulan, hinawakan na niya ang kanyang palso at hinayla ito patungo sa dance floor. Wow, kinuha si Wulan. Ito ang babae mula sa Star Luo Empire. Bulong ni Xu Xiaoyan at hinawakan si Gu Yu sa tabi niya. Lumingon si Gu Yu at nakita si Tang Wulan na hinihila ni Lin Yuhan patungo sa dance floor, biglang kumunat ang noo niya. Anong gagawin? Ate Yu, bulong ni Xu Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Gu Yu, wala lang. Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabi, talagang malugod na tinatanggap ang kapitan. Kailangan mong bantayan siya. Sinabi ni Gu Yu, kung ang iyong sariling lalaki ay naaakit ng ibang mga babae, mapapatunayan lamang niya ang kanyang kawalan ng kagandahan. Tumangala si Ye Xinglan kay Gu Yu at binigyan siya ng thumbs up. Hindi napigilan ni Yuan Enyahui na matawa. Loyalty ko pa rin, walang magandang babae ang makakahila sa akin. Hindi alam ni Xe kung saan siya nanggaling, at tumayo siya sa tabi ni Yuan Enyahui, nagsasabi ng matuwid. Umalis ka na, bulong ni Yuan Enyahui. Ang tatlo pang babae ay hindi maiwasang mapangiti. Si Lin Yuhan ay talagang karapat-dapat na maging isang manghuhuwad. Hindi ganoon kalakas ang kamay na ito. Si Tang Wulan ay kinaladkad niya sa dance floor, at mahirap para sa kanya na talagang magsikap na makawala. Sa totoo lang, napakaganda pa rin ang impresyon niya kay Lin Yuhan. Napakahirap na para sa isang lalaki na matutong magpanday, lalo na ang babae. Sa lahat ng pangalawang propesyon ng mga huwad, ang pinakamahirap na matutunan ay ang pinakamahirap na makamit ang mga resulta. Dahil si Lin Yuhan ay halos kasing edad lang niya para maabot ang 5th level blacksmith, walang alinlangan na malaki ang ibinayad niya. Si Tang Wulan mismo ay dumaan sa lahat ng paghihirap upang maabot ang kasalukuyang antas ng panday, alam na alam niya. Si Lin Yuhan ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa kanya, kahit na may ilang mga puwang, ito ay may isip na ang isang batang babae ay maaaring gawin ito. Ang lahat ay isang kasamahan, kaya natural na mayroong pakiramdam ng intimacy, kaya sinundan din niya si Lin Yu sa dance floor. Lumingon si Lin Yuhan, nakaharap sa kanya, hawak ang kanyang kamay ng hindi banibitawan, ngunit itinaas ito gamit ang kabilang kamay sa kanyang balikat. Kailangan mo lang akong sundan, kukunin kita gamit ang iyong kamay sa aking baywang. Bulong ni Lin Yuhan. Medyo nalitaw si Tang Wulan, maliban kina Gu Yu at Nar, hindi pa siya naging ganoon kalapit sa isang babae. Walang kamalay-malay na itinaas ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa baywang ni Lin Yu. Ang baywang ni Lin Yuhan ay balingkinitan at napakababanat. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay isang batang lalaki, at hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa mga babae. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya at namula ang mukha. Nang makita ang kanyang tila matigas na hitsura, hindi mapigilan ni Lin Yu na ngumiti, sisimulan ko na.
Gaya ng sinabi niya, dumausdot siya gamit ang kanyang kaliwang paa sa dance floor kasama si Tang Wulan. Mula sa kanyang mga kamay, mayroong natural na puwersa na gumalaw sa katawan ni Tang Wulan. Bagamat hindi marunong sumayaw si Tang Wulan, natuto siyang sumunod sa mga multo at anino, at tiyak na sapat na ang bilis ng kanyang reaksyon. Bagamat laging mas mabagal ang takbo, halos hindi niya kayang makipagsabayan kay Lin Yuhan. Mukhang kalaw-angin, ngunit maaaring tumalon. Ang mga galaw ni Lin Yuhan ay unti-unting bumilis, at ang mga hakbang ni Tang Wulan ay nagsimulang maging bihasa. Kasunod ng musika, unti-unti siyang nakahanap ng ilang mga trick. Ang mga lalaki ay gwapo at ang mga babae ay magaganda. Bagamat hindi masyadong maganda ang kanilang poster sa pagsasayaw, madali pa rin silang makaakit ng atensyon ng mga tao. Si Lin Yuhan ang nagmaneho sa kanya upang sumayaw, habang nakangiti ng mahina, ang bigat mo talaga. Hindi ka mukhang mataba, ngunit hindi ka magaan. Sa katunayan, ang bigat ni Tang Wulan ay malayo sa kung ano ang hitsura niya sa labas, at ang densidad ng kanyang buto at densidad ng kalamnan ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang kanyang aktwal na timbang ay lubos na kamanghamanghang. Awkward na sinabi ni Tang Wulan, hindi talaga ako marunong sumayaw. Magaling kang sumayaw. Sinabi ni Lin Yuhan, naghihintay para sa ating Star Luo Empire, iniimbitahan kita na bisitahin ang ating Empire Forging Academy bilang panauhin. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay. Dapat ay mayroon kang mga espesyal na insight sa panday, at nagkataon na nag-aaral ako. Sinulyapan siya ni Lin Yu, kailangan mo pang mag-aral. Malakas ka na. Sa lugar namin, ako ang pinakamagaling na henyo. Pero hindi pa rin hihigit sa iyo. Paano ka nagsanay? Ilang taon ka na? Magsimulang matutong magpanday. Sinabi ni Tang Wulan, ako ay 6 na taong gulang. Nagsimula akong matutunan ang mga pangunahing kasanayan mula sa aking guro. Ako ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya siguro mas mura ang makakuha ng isang bagay, at ito ay hanggang ngayon. Bumantong hininga si Lin Yu, kung gayon, hindi ka pa nagpapanday hanggat ako ay nagpapanday. Sinimulan kong hawakan ang panday na martilyo noong ako ay 3 taong gulang. Ang aking ama ay isang Panginoon sa panday. Noong ako ay ipinanganak pa lamang, ang aking mga laruan ay mga martilyo lamang. At habang ako'y tumatanda, ang mga laruan ay nagpapanday ng mga martilyo na patuloy na lumalaki. Masasabing ang pag-ibig sa mundong ito ay laging nariyan. Pamemeki pa kaysa sa akin. Napatingin si Tang Wulan sa kanya nang may pagtataka. Bagamat sinabi ni Lin Yuhan na siya ay magaan, siya ay isang maliit na batang babae na lumaki sa isang forging martilyo mula noong siya ay bata, at ang mga paghihirap ay maaaring isipin. Napakahigpit ba ng iyong ama? Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang nagpout si Lin Yuhan, at sa kamarahang tumango, pinapalabas lang ako ng teacher na sumama sa kanya para makisali sa palitan na ito dahil hindi niya nakikita na masyadong malupit ang tatay ko sa akin. Hindi mo alam, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang pagpunta ay ang pinakamadaling buhay para sa akin. Ang saya talaga ng Daoluodalo, ayoko nang bumalik sa akin, lalo na kapag naiisip ko ang pagbabalik ko. Marahan na bumantong hininga si Tang Wulan, pero at least makikita mo pa rin ang tatay ko, pero hindi alam ng tatay ko kung sino ang kinuha. Maraming taon na ang lumipas at hindi ko siya nakikita kahit gusto ko siyang makita. I think he treats you like these strict requirements, I also hope you can inherit his mantle. After so many years, carry it over, and keep working hard. After he hardcrafts you will not become a saintcraft hindi na. Tiningnan ni Lin Yuhan ang lungkot na sumilay sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang matigilan. Parang ang swerte niya kumpara sa kanya. Marunong ka talagang tumulong sa mga tao. Pasensya na kung pinalungkot kita. Mahinang sabi niya. Umiling si Tang Wulan, okay lang, magsusumikap ako. Siguradong babalikan ko ang aking ama at ina. Siguradong babalikan nila ako, at pagkatapos ay makakapagsama-sama tayong muli bilang isang pamilya. Oo, siguradong kaya mo. Sa oras na ito, nang matapos ang kanta, tumigil din ang mga tao sa dance floor. Bagamat ito ay isang piraso lamang ng musika, nasanay na si Tang Wulan sa pagsasayaw ng bahagya sa kanyang malakas na pisikal na koordinasyon at kakayahan sa reaksyon. Tumigil din sila, nagmamadaling binitawan ni Tang Wulan ang kamay na nakahawak sa bewang ni Lin Yu. Ngumiti si Lin Yuhan at sinabing, hindi ba nakakatuwang sumayaw? Gusto mo bang ulitin? Nagmamadaling iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, hindi, kinakabahan ako. Hindi mo ba napansin na ngayon lang ako nakayuko? Natatakot ako na baka matapakan ko ang iyong paa. Tinagaw ni Lin Yu ang kanyang bibig at tumawa, may sasabihin pa lang, nalaman lamang na may isa pang tao sa tabi ni Tang Wulan. Sorry. Marahan siyang tumango kay Lin Yuhan, at inilagay ang kanang kamay sa braso ni Tang Wulan. Yung babaeng kasama niya. Bahagyang lumiit ang mga mag-aaral ni Lin Yuhan, at nag-aatubili siyang ngumiti, ano ang nangyayari sa iyo? Walang pakialam na ngumiti si Guyu, siya ang kasama ko sa pagsasayaw, sasayaw ko siya sa susunod na kanta. Napatingin si Tang Wulan sa kanya nang may pagtataka. Kailan siya naging kasosyo sa pagsasayaw? Pagkatapos ay nakita niya na ang sama ng loob sa mga mata ni Guyu ay tila medyo nakakapanghina. Oh,
Sumagot si Lin Yuhan, at saka ngumiti kay Tang Wulan, ngunit hindi siya umalis, at nakatayo pa rin doon. Maya-maya ay tumunog ang susunod na musika. Dahan-daang ginalaw ni Guyu ang katawan ni Tang Wulan, halika. Oh! Kinailangan siyang sundan ni Tang Wulan pabalik sa dance floor. Nagpout si Lin Yu at saka naglakad sa gilid, ngunit lihim niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang mabubuting lalaki ay palaging magugustuhan ng maraming tao, at ang kanilang sariling kaligayahan ay dapat na nagsusumikap para sa kanilang sarili. Mula sa maliit hanggang sa malaki, ginugol niya ang lahat ng kanyang mga araw sa pagpapanday, sinamahan ng pag-forging ng mga martilyo ng nakakainip araw-araw. Hanggang sa mga oras na ito na siya ay dumating sa Daoluo continent na siya ay talagang nakaka-relax ng husto sa pisikal at mental. Malaking pag-unlad ang nagawa sa emosyonal na katalinuhan. Sa isang nakaka-relax na puso, kahit na ang pagpapanday ay mas mataas pa. Kung ito ay hindi partikular na hinihingi, siya, na nalampasan na ang ika-4 na ring cultivation base, ay maaaring ituring bilang isang pang-6 na antas na panday. Alam niya sa murang edad na siya ay isang ganap na henyo sa panday, at walang sinuman sa buong Starluo continent ang mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Ang mga babae ay palaging naaakit ng malakas. Kahit na medyo hindi siya kumbinsido sa laban-laban kay Tang Wulan, sa pagbabalik tanaw, kailangan niyang aminin na ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapanday ay higit sa kanya. Mga kapantay ko, hindi niya akalain na sa kanyang mga kasamahan, may isang tao na ang antas ng pagpapanday ay higit pa sa kanya. Mula sa araw na iyon, madalas na lumitaw sa kanyang isipan ang gwapong hitsura ni Tang Wulan. Sa muli niyang pagkikita sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang pansinin ito, kung mawala pa sa pagtitimpi ng dalaga at masiglang niyaya itong sumayaw. Nang si Tang Wulan at Guyu ay lumitaw sa pintuan, nakita niya ito sa unang tingin. Ang gwapo niya ngayon. Halos matugunan nito ang perpektong pangangailangan sa kanyang puso. Normal lang na magkagusto sa opposite sex, at hindi gaanong alam ni Lin Yuhan ang tungkol dito, ngunit handang lumapit kay Tang Wulan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang kanyang hitsura ay mas mahina kaysa kay Guyu, at na siya ay naglalakad kasama si Tang Wulan, mayroon pa rin siyang magandang pagkakataon. Ang piraso ng musikang ito ay halatang medyo kapanapanabik. Maaaring ayusin ito ni Sima Lan Xiao. Kailangan niyang pukawin ang atmosphere ng dinner party. Magiging mas aktibo ang kapaligiran, na makakatulong sa pagpapalitan ng dalawang partido. Dinala ni Guyu si Tang Wulan sa dance floor. Bago pa lubusang makapag-isip si Tang Wulan, huminto si Guyu. Bigla niyang ibinalik ang kanyang ulo, at binigyan si Tang Wulan ng masamang tingin. Guyu, ako. Nakatutuwang musika ang nangyari sa sandaling ito. Hinayla ni Guyu ang braso ni Tang Wulan at inilagay ang kanang kamay sa baywang nito. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, dinala ang kaliwang kamay ni Tang Wulan sa itaas ng kanyang ulo. Kaagad pagkatapos, ang buong katawan ni Guyu, pinangunahan ng pagtataas ng kanyang kaliwang kamay, ay umikot ng napakabilis. Sa isang pilak na damit, siya ay umiikot tulad ng isang hiyas na may pilak na kinang. Lumilipad ang laylayan ng palda, paalalahanan sana siya ni Tang Wulan, ngunit nalaman niyang hindi niya alam kung kailan, nagsuot na si Guyu ng nakakrop na pantalon. Sa sandaling ito, si Guyu ay hindi nakalmado at walang malasakit, ngunit napuno ng hindi masabi na ligaw na lasa. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na parang may gumalaw sa kanyang katawan, bahagyang nanginginig ang kanyang puso, at ang kanyang dugo ay damaloy. Ang mabilis na pag-ikot ni Guyu ay agad ding nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, bigla niyang tinapakan ang hita ni Tang Wulan gamit ang kaliwang paa. Sinamantala niya ang momentum at lumipad papunta sa balikat ni Tang Wulan. Ang kanyang mga galaw ay napakaganda, puno ng kagandahan, at ang kanyang mga daliri sa paa ay nasa balikat ni Tang Wulan. Umikot muli ang buong tao. Sa sandaling ito, agad na nakatuon ang mga mata ng lahat. Pabaligtad na nag-volley, hinawakan ng dalawang kamay ang mga balikat ni Tang Wulan. Sa oras na ito, si Guyu, tulad ng isang magandang ahas, ay dumulas sa katawan ni Tang Wulan, at nahulog muli sa mga kamay ni Tang Wulan. Sa paghila, natural na umasa si Tang Wulan. Ang baywang ni Guyu ay nakabaluktot, na parang nabali, habang ang dalawang kamay ay nasa lupa, isang pares ng mahahabang binti ang itinaas pataas upang i-clamp ang leeg ni Tang Wulan. Ang mga kamay ni Tang Wulan ay nasa kanyang baywang, at bawat galaw ni Guyu ay ganap na naaayon sa musika. Isuko mo ako. Ang boses ni Guyu ay umalingaw sa mga tainga ni Tang Wulan. Diniin ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay at hinampas ang kanyang payat na baywang, gaano kalakas ang kanyang lakas. Sa isang pag-swipe pataas, si Guyu ay sumugod sa ere habang umiikot. Ang Grand Banquet Hall ay higit sa 30 metro ang taas. Si Guyu ay ibinato ni Tang Wulan, at halos marating niya ang lugar na malapit sa tuktok. Siya ay umiikot sa hangin, at ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay patuloy na gumawa ng iba't ibang mga paggalaw ng pag-unat sa mataas na bilis. Unti-unting nahuhulog habang umiikot, parang namumulaklak na anemone. Sa dance floor, ang iba ay tumigil na sa pagsasayaw, at ang mga mata ng lahat ay nasa Guyu at Tang Wulan. Bumaba siya mula sa langit, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at ibinalik ang kanyang likod sa lupa na may magaan na sinturon sa kanyang baywang.
Kinuha ni Guyu ang kanyang kamay at sumayaw sa paligid niya. Si Tang Wulan ay hindi nakagawa ng maraming galaw. Ang bawat paggalaw ay ginawa sa ilalim ng patnubay ni Guyu, ngunit ito ay kasabay. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nakatingin sa mga mata ni Guyu, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagbabago, mula sa gulat na gulat hanggang sa unti-unting pagkagulat, sorpresa na sinusundan ng pananibik at pagkatapos ay panatismo. Napakaganda ng kanyang dancing posture. Napakaganda ng figure ni Guyu, partikular na ang mga payat na binti at payat na baywang. Bagamat hindi niya taglay ang matambok na kagandahan ng mga mature na babae, puno siya ng sigla ng kabataan. Ang kanyang sayaw ay maaari pa ring magpakita ng gilas at maharlika sa mataas na bilis. Para siyang duwende sa paligid niya, laging nakapaligid sa kanya, laging sumasayaw para sa kanya. Nang tumunog ang huling tunog ng musika, umikot si Guyu at yamakap sa mga bisig ni Tang Wulan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, nawala ang puot at hinaing sa kanyang mga mata, at may bahagyang ngiti lamang sa mukha ni Kiao, nakasandal sa yakap ni Tang Wulan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inilagay sa kanyang pisngi. Nang magkaharap ang mga mata, nag-aapoy ang mga mata ni Tang Wulan, ngunit maamo lamang siya. Sa isang bahagyang stroke, umikot si Guyu ng isang bilog, tumayo ng tuwid, nakabuka ang mga braso, at pinangunahan si Tang Wulan na batiin ang mga manunood. Ang masigasig na palakpakan ay umalingaw sa buong Grand Banquet Hall sa isang iglap. Ilang saglit, ang mga sipol at palakpakan ay naging climax sa buong piging sa isang iglap. Lahat ay nagyaya para sa kanila at nagpapalakpakan para sa kanila. Hinarap ni Guyu si Tang Wulan, tinulungan siyang ayusin ang kanyang bowtie at plakat, gamit ang boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, at sinabing, kahit gusto mong matutong sumayaw, tuturuan kita ng sapat. Sa susunod makikipag-usap ako sa ibang babae. Sumasayaw ang bata, ako lang. Anong ginagawa mo? Niyakap ni Tang Wulan ang kanyang baywang. Itinaas ni Guyu ang kanyang ulo, hindi iniwasan ni Katie Ting ang kanyang tingin, ngumiti at sinabing, puputulan ko ang kanyang binti. Kinuha ni Guyu si Tang Wulan at tumayo mula sa karamihan. Parang mayabang na paboril, hinayla niya ito pabalik sa dating pwesto. Wow, Ate Yu, ang galing mo. Namula ang magandang mukha ni Xu Xiaoyan dahil sa excitement, at niyakap niya si Guyu, turuan mo akong sumayaw. Tuturuan mo ba akong sumayaw sa hinaharap? Ngumiti si Guyu at tumango. Tumingin si Yuan Enyahui kay Tang Wulan na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, tama ang ginawa ni Guyu. Hindi masanay ang ilang tao dito. Oo, may mali sa nakasanayan mo. Agad na nag-echo si Exi. Tumaas ang kilay ni Tang Wulan, Exi, hindi mo ba iniisip na ang pagsasayaw ay isang magandang bagay? Kung ang isang lalaki ay magaling sumayaw, tiyak na madali siyang makaakit ng mga babae. Natigilan si Exi at tumingin kay Yuan Enyahui sa tabi niya. Malinaw niyang naalala na noong pinapanood niya sina Tang Wulan at Guyu na nagsasayaw ng bahagya, nakatitig pa rin ang mga mata ni Yuan Enyahui, at kumikislap ang kanyang mga mata. Isang dampi ng inggit. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo turuan kita? Parang hindi ka naman magaling diba? Sinabi ni Tang Wulan, ang bagay na ito, ginagawang perpekto ang pagsasanay, paano mo malalaman kung hindi mo ito susubukan? At, ikaw ay isang spirit attack type warfare master. Dapat kang matuto ng mabilis. Pumunta, tuturuan kita. Medyo kakaiba ba para sa dalawang lalaki na sumayaw? Nag-alinlangan si Exi, ngunit lumapit pa rin kay Tang Wulan. Kung matuto kang sumayaw, makakakuha ka ba ng puntos para kay Yuan Enyahui? Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang mga balikat, hinayla si Exi at naglakad patungo sa dance floor. Nagdududa si Xu Xiaoyan kay Guyu, ano ang ginagawa ng kapitan? Nahuhumaling ba talaga siya sa pagsasayaw? Mahina na sinabi ni Guyu, hindi, dapat dahil sinabi ko sa kanya ngayon lang, sinumang sumayaw sa kanya, babaliin ko ang kanyang binti. Nanatili si Xu Xiaoyan saglit, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa, napakasama ng kapitan, at siya ay masyadong maitim. Kawawang Exi. Tumawa din si Yuan Enyahui, at walang magawang umiling. Sa huli, hindi pa rin nagtagumpay sa pagsasayaw sina Tang Wulan at Exi, napakasimple lang ng dahilan, magsisimula na ang primary election ngayon. Sa mainland ng Daoluo, si Kai Lao ay isa sa 5 iginagalang na tao. Sa susunod na selection, si Tang Wulan ay naging kandidato para sa Best Man's Dress, at kandidato din para sa pinakagwapong lalaki sa audience. Ang pinakamahusay na kandidato ng kombinasyon ng sayaw. 3 nominasyon ang ginawa ng sabay-sabay. Ang kanyang poster sa pagsasayaw ay tiyak na hindi karapat-dapat na banggitin, ngunit siya ang kasosyo ni Guyu sa pagsasayaw. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay nakatayo sa sulok sa lahat ng oras, nang hindi tumatak sa Wuzangkong sa gitna ng venue, siya rin ay nominado para sa pinakamahusay na bihis na lalaki at ang pinakagwapong lalaki. Hindi niya talaga inaasahan na isang araw ay may kukumpara siya kay Teacher Wu. For more videos, please like, share and subscribe.